Magsisimula tayo sa isang biro, halos hindi na biro. Ang pinakabagong cruise missile ng Russia ay gumagamit ng jet engine na pwede mong bilhin sa AliExpress. Hindi ito peke o bahagi lang na kinuha mula sa bumagsak na eroplano. Sa halip, isa itong totoong produkto na nakalista at pwedeng bilhin agad na orihinal na ginawa para sa mga model jet ng mga hobbyist. Kinuha iyon ng mga inhinyero ng Russia at ikinabit sa isang warhead. At sa isang gabi lang, pinabagsak ito ng isang Ukrainian air defense crew gamit ang anti-aircraft gun na mas matanda pa sa karamihan ng kanilang mga lolo't lola. Ito ang kwento ng Sa 8,000 Banderol. O kung paano gumawa ng missile ang isang defense industry na kapos sa pera gamit ang mga piyesa mula sa Global Hobby Shop at kung paano ito pinabagsak ng Ukraine mula sa himpapawid gamit ang mga kagamitan noong Cold War. Magsimula tayo sa kung ano talaga ang banderol dahil hindi ito akma sa mga kategoryang nakasanayan natin. Ang pamilya ng cruise missile ng Rusya ay karaniwang tumutukoy sa mga tulad ng Kisangdaan at isa, tatlong M14 kaliber o Siyam M727 na ginagamit sa Iskander-K system. Mahal ang mga ito, mga sandatang sadyang ginawa na dinisenyo sa mga Special na Missile Bureau, ginagawa sa medyo kakaunting bilang at inilalaan para sa mga target na mataas ang halaga. Ang bandarol ay kabaligtaran halos ng mga iyon. Ito ay dinevelop ng Kronstadt, isang kumpanya na hindi talaga gumagawa ng mga missile kundi ang tagagawa ng Orion drone ng Rusya, isang medium-altitude, long-endurance na unmanned aircraft. Kinuha ng Kronstadt ang konsepto ng unmanned aerial vehicle at sa madaling salita, ginawang militar ito bilang isang expendable na jet-powered strike weapon. Ang resulta ay isang bagay na nasa pagitan ng isang kamikaze drone at isang klasikong cruise missile, mas malapit sa diwa ng sariling rocket drones ng Ukraine kaysa sa alinman sa mga luma ng cruise missile ng Rusya. Sa mga espesipikasyon, maliit ang drone pero malakas ang tama. Ang bandarol ay nag-cruise sa humigit kumulang 600 kilometro kada oras na may pinakamataas na bilis na tinatayang nasa 650 kilometro kada oras. Sapat na ang bilis niyan para malampasan ang mga uri ng weapon systems na karaniwang ginagamit ng Ukraine laban sa mas mababagal na Shahed na klase ng drone. Ang saklaw nito ay iniulat ding kahanga-hanga na umabot hanggang 500 kilometro na sapat para maabot ang malalayong lugar sa likod ng frontline mula sa isang launch point na malayo sa loob ng sinakop na teritoryo o Russian airspace. Ang warhead na ginagamit para sa sandata ay high explosive fragmentation kung saan ayon sa Defense Intelligence ng Ukraine o HEWA, ang bigat nito ay nasa 114 kilo bagamat may ilang ulat na nagsasabing umaabot ito hanggang 150 kilo. Sa alinmang kaso, hindi ito isang sandata na ginawa para wasakin ng isang matibay na bunker. Ito ay ginawa para sirain ang mga hindi pinatibay na target tulad ng radar arrays, mga dipo ng supply, mga gusali ng apartment o anumang bagay na hindi nangangailangan ng espesyal na bunker buster para hindi na gumana. Ang pangunahing plataporma ng paglulunsad ng sandata ay ang Orion drone mismo at iniulat na ang Kronstadt ay nagtatrabaho rin upang iakma ito para sa pagpapalipad mula sa Mi-28N attack helicopters na magbibigay sa Russia ng pangalawang paraan ng paghahatid na mas maikli ang oras ng paghahanda. Pero ang talagang dahilan kung bakit kapansin-pansin ang bandarol ay hindi ang airframe nito. Sa halip, kailangan nating bigyang pansin kung ano ang nasa loob nito. Noong Mayo 2025, ipinahayag ng Defense Intelligence ng Ukraine ang isang technical na pagsusuri ng misil sa kanilang portal nito tungkol sa digmaan at mga sanksyon sa seksyon ng mga bahagi ng sandata matapos nilang suriin ang mga buupang halimbawa na narecover mula sa mga pag-atake malapit sa Odessa. Ang natuklasan nila ay hindi isang precision-guided missile kundi parang pinagsama-samang mga piyesa mula sa kalahati ng industriya ng consumer electronics. Ang makinang nagpapalipad sa bagay na ito sa himpapawid ay lumabas na isang Suisu 2000 at isang Daang Pro, isang turbojet na gawa sa China na orihinal na dinisenyo para sa malalaking modelong eroplano at mga radio-controlled na jet. Ibinebenta ito ng komersyal, lantaran, sa halagang humigit kumulang $16,000 at oo, nakalista ito sa AliExpress. Ang natitirang bahagi ng listahan ng mga piyesa ay ganun din. Natukoy ng HEWA na ang telemetry module ay malamang isang RFD 700X, isang unit na maaring direktang galing sa Australia o ginawa bilang isang kopyang Chino ng disenyo mula sa Australia. Pinaniniwalaang ang inertial navigation system ay galing sa China na ipinares sa isang Cometra M8 satellite receiver na gawang Ruso. Ito rin ang parehong teknolohiya ng antena na hindi basta nahadyam na inilalagay ng Russia sa mga Geron drone nito na hango sa Shahid at sa mga UMPK at UMPB glide bomb kits nito. Ang mga servo o maliliit na motor na nagpapagalaw sa mga control surface ay mga South Korean Dynamixel MX-64AR units na mabibili rin sa merkado. At nakakalat sa mga electronics ay humigit kumulang 20 iba't ibang uri ng microchip na galing sa mga manufacturer mula sa Estados Unidos, China, Switzerland, Japan at South Korea. Pero paano nakakakuha ang isang kumpanyang Ruso na pinatawan ng mga sanksyon ng mga piyesa mula sa napakaraming bansa na hayagang ginagawa ng mga kumpanyang marahil ayaw makita ang kanilang produkto na ginagamit sa mga cruise missile na pinapaputok sa Kyiv?
Ayon sa HUR, karamihan sa mga electronic component ay dumaan sa isang distribution point, isang Russian electronics wholesaler na tinatawag na Chip and Dip, isa sa pinakamalalaking domestic distributor sa bansa. Mula dun, ayon sa naunang ulat ng intelligence ng Ukraine, inilalarawan ang isang network ng pag-iwas sa sanction na nagpapataan sa mga import na ito sa mga intermediary na bansa. Kasama rito ang Armenia, Kazakhstan, China, Turkey at United Arab Emirates na lahat ay gumagamit ng shell companies para pagtakpan ang bakas ng mga transaksyon sa papeles bago pa man makarating ang mga pyesa sa linya ng produksyon sa Russia. Ang ulat na ito ay natunton sa pamamagitan ng open source analysis at hindi isang kumpirmadong natuklasan ng gobyerno, ngunit ang pattern ay tumutugma sa mas malawak na pattern na matagal ng pinoproblema ng pagpapatupad ng Western sanctions. Na ang mga dual-use electronics ay mahirap kontrolin kapag naging mga kalakal na produkto na ibinebenta sa antas ng mga mamimili. Mayroon ding pinansyal na aspeto ang kwentong ito. Ang Kronstad, ang kumpanyang gumagawa ng bandarul, ay hindi talaga naging halimbawa ng katatagan ng isang kumpanya. Sa isang ulat noong Agosto 2025, ang kumpanya ay nahaharap sa posibleng pagkalugi na may humigit kumulang 40 kaso na umabot sa tinatayang $7.7 milyong. Ang halaga na isinampa laban dito sa loob ng 3 buwan at walang malinaw na plano para sa muling pagsasaayos noong panahon ng ulat na yon. Pinapalala nito ang idea ng isang epesyente at murang makinarya ng digmaan dahil kahit ang budget na solusyon ng Rusya para sa kakayahan ng precision strike ay mukhang nasa alanganing kalagayan sa pananalapi. Kaya kailan nga ba talaga lumitaw ang bagay na ito sa laranang ng labanan at gaano kadalas ito ginagamit ng Rusya? Isa sa mga pinakaunang ulat tungkol sa bandarol ay sa Kapustin-Kapustinya test site ng Rusya noong huling bahagi ng 2024 bago ito isinama sa pinagsamang mga pag-atake ng missile at drone ng Rusya. Mula noon, naging madalas na itong makita sa ilan sa pinakamalalaking pambubomba ng digmaan. Iniulat na ginamit ng mga puwersa ng Rusya ang mga munisyong bandarol sa pag-atake noong Mayo 2026 na kinabibilangan din ng Oreshnik missile. Simula noon, ginamit na ang sandatang ito sa malawakang mga pag-atake at may mga direktang ulat na nagsasabing narinig ng mga tao ang makina ng mga drone na ito sa itaas. Kaya hindi na ito isang bihirang experimental na sandata ngayon. Isinasama na ito sa doktrina ng malawakang pag-atake ng Rusya kasama ng mga Shahid, Kalibar at mga ballistic missile. At ang papel nito sa malawakang pag-atake ang eksaktong dahilan kung bakit mapanganib ang bandarol sa parang naiba sa karaniwang cruise missile. Isang pagtatasa noong Abril 2025 batay sa opinyon ng isang ekspertong analyst mula sa mga pampublikong sanggunian ang nagsabi na ang jet propulsion ng bandarol ay nagbibigay dito ng bilis na kakaiba kumpara sa tradisyonal na drone. Ibig sabihin nito, ang mga karaniwang ground-based na machine gun tulad ng ginagamit ng mga mobile fire team ng Ukraine para pabagsakin ang mas mabagal na Shahid drones ay hindi basta-basta makakasubaybay at maasinta ang drone ng epektibo. Ang pagsupo dito ay nangangailangan ng mga sistemang sadyang ginawa para subaybayan ang mabilis at liksyang mga target. Kadalasan ay mga radar-guided na plataforma tulad ng Gepard self-propelled anti-aircraft gun na ibinigay ng Germany. Iyan ang panunahing tactical na problema ng bandarol. Sapat ang bilis nito para makalusot sa mga murang counter-drone defenses na 3 taon nang binubuo ng Ukraine o kaya naman ay sapat na mura para kayanin ng Russia na mawalan ng makabuluhang bilang ng mga ito sa proseso. Mas magalaw din ito kumpara sa mga lumang cruise ng Russia na mahalaga laban sa mga static na air defense system na nakaayos para hulaan ang mas karaniwan at tuwid na mga flight path. At dito tayo dadalhin sa twist ng kwentong ito. Noong kalagitnaan ng Hulyo 2026, pinabagsak ng 121 Separate Territorial Defense Brigade ng Ukraine ang 2 targets na panghimpapawid ng Russia. Isa rito ay isang bandarol gamit ang 40mm Bofors L-70 na anti-aircraft guns. Kung hindi pamilya sa iyo ang panalang iyon, ang Bofors L-70 ay isang anti-aircraft gun na disenyo ng Sweden na unang lumabas noong 1947 at opisyal na ginamit noong 1951 at patuloy itong ginagamit ng mga militar sa buong mundo mula noon. Pinag-uusapan natin ang isang sistema ng sandata na depende sa partikular na unit ay nasa humigit kumulang 70 taon na ang tanda. May rate of fire na karaniwang nasa pagitan ng 200 at 40 at 300 at 30 rounds kada minuto at may epektibong abot laban sa mga target sa himpapawid na humigit kumulang 4,000 metro. Mas partikular, ang mga baril na ginamit ng ika-121 brigada ay walang malalaking pagbabago maliban sa mga pinahusay na sistemang pantutok. Ibig sabihin, malamang na ginagawa ito ng mga crew gamit ang halos manual na pag-target, sinusundan ng isang jet-powered na missile gamit ang baril na dinisenyo bago pa nagkaroon ng mga makabagong digital fire control system. Lalo itong kapansin-pansin dahil ang ibang mga gumagamit ay nagpunta sa kabaliktarang direksyon gamit ang parehong baril na ito. May ilang bansa na pinagsama ang L-70 sa radar fire control at automatikong pagsubaybay ng target, kaya naging mas moderno itong point defense system. Ang mga unit na ibinigay sa Ukraine ayon sa mga ulat ay yung pinaka-basic na bersyon. Ipinadala ng Lithuania ang unang batch ng mga baril na ito sa Ukraine noong Pebrero 2023 at nagdagdag pa ng mga baril ang Netherlands kalaunan. Kaya hindi ito sandata na ginawa o inalagaan ng Ukraine, kundi isang surplus ng NATO noong panahon ng Cold War na muling ginamit para punan ang kakulangan sa air defense ng ika-21 siglo. Ngayon, sulit bigyan ng pansin ang isa pang misil na bumagsak noong linggong yon dahil ang pagkakaiba ay may sariling kwento. Ang Ka-50
O gaya ng tawag dito ng NATO, ang AS-13 Kingbolt ay mas luma ng disenyo kaysa sa Bandarol na nagmula pa sa pag-unlad ng mga Sobyet noong dekada 70 at 80 na ngayon ay ginagawa ng Tactical Missiles Corporation ng Rusya. Depende sa eksaktong variant, mayroon itong saklaw na humigit kumulang 115 hanggang 290 kilometro, pinakamataas na bilis na nasa pagitan ng 900 hanggang mahigit 1,000 kada oras at warhead na nasa bandang 300 kilo. Ibig sabihin, mas mabigat ito ng malaki kumpara sa mga bandarol. Ang paggabay nito ay pinaghalong inertial navigation para sa gitnang bahagi ng paglipad. May television camera sa unahan na nagbibigay daan sa operator sa loob ng eroplanong naglungsad na makita at malok ang target sa huling lapit. Sa madaling salita, ang K-50 ay tunay na lumang estilo ng precision weapon na nangangailangan ng bihasang operator na nanonood ng video feed sa critical na sandali. Sa kabilang banda, ang bandarol ay halos autonomo kapag nailunsad na gamit ang GPS at inertial guidance. At ginawa upang maging sapat na mura na kahit mawala ito dahil sa isang 70 taong gulang na anti-aircraft gun ay halos hindi mapansin sa talaan ng produksyon ng Rusya. Parehong linggo, parehong brigada, parehong mga baril, pero dalawang magkaibang pilosopiya kung paano gumawa ng misil. Mahalaga ring tandaan na ang kwento ng Bofors ay hindi ito ang tanging tagumpay ng Ukraine sa air defense laban sa ganitong uri ng bantang sa bayang pag-atake. Binanggit din sa parehong ulat na isang Ukrainian Skynex system ang nagpabagsak ng 12 Russian na target sa Ares sa isang labanan, kabilang ang isang cruise missile at 11 drone na uri Shahid. Ito ang benepisyo ng pagkakaroon ng modernong German Air Defense Unit na may radar na idinisenyo talaga para pabagsakin ang mabilis, maliit at mababang lipad na mga target. Lalo na kapag gumagamit ang Russia ng mga drone na galing lang sa mga komersyal na pabrika. Ilagay mo ang dalawang kwento na yan sa tabi ng isa't isa at makakakuha ka ng medyo tapat na larawan kung paano talaga ipinagtatanggol ng Ukraine ang kanilang himpapawid na yon. Hindi sa pamamagitan ng isang perpektong sistema, kundi sa pamamagitan ng pinagtagpi-tagping depensa. Sa isang dulo, may makabagong German na baril na ginagabayan ng radar. Sa kabila naman, may mano-manong tinututok na lumang baril mula sa Sweden. Pareho nilang ginagawa ang parehong pangunahing trabaho dahil kulang talaga ang mga makabagong sistema para maprotektahan ang lahat ng sabay-sabay. At mas mahalaga, halos kasabay nito, may lumabas na video na ibinahagi ng isang open source analyst na gumagamit ng pangalang Special Kherson Cat na tila nagpapakita ng isang Russian Orion drone, ang parehong plataporma na nagdadala ng bandarol na nasusunog sa isang bukirin sa sinakop na Crimea matapos na tila winasag ng sarili nitong panig at hindi dahil sa aksyon ng mga Ukrainian. Natukoy ng mga mananaliksik ang lokasyon ng bumagsak na drone sa isang baryo na tinatawag na Ivanivka, mga 13 kilometro mula sa Kerch at 11 kilometro mula sa paliparan kung saan karaniwang nag-operate ang mga drone na ito. Ang video ay tumutugma sa mas malawak na larawan ng isang programang paggawa ng armas na mabilis na itinayo, mura at nasa ilalim ng presyon ng mga parusa. Minsan, gumagana ito ng sapat upang makalusot sa depensa ng Kiev sa isang pag-atake na may higit sa 500 sandata at minsan naman ay tila kusang bumabagsak mula sa langit sa panig nila ng linya ng labanan. Kaya, bakit mahalaga ang lahat ng ito? Sa totoo lang, may ilang dahilan at lampas pa ito sa katotohanang tinalo ng isang antigong anti-aircraft gun ang isang jet-powered na missile sa isang harapang labanan. Pero bago yan, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa Military Show. Nagdadala kami ng balita mula sa pandaigdigang geopolitika at minsan tinatalakay namin ang mga pangyayari na parang galing sa katang-isip, gaya ng kwentong ito mismo. Balik tayo sa kung paano nga ba akma ang bandarol sa mas malawak na konteksto ng digmaan. Una, ang sandata ay isang case study kung ano talaga ang epekto ng mga parusa sa ekonomiya ng isang bansa na nasa digmaan. Hindi mo kayang tuluyang pigilan ang paggawa ng mga armas, pero napipilitan ang mga bansa na maging mas maparaan at mag-improvise. Hindi madaling makakuha ang Rusya ng mga precision optics, electronics na kayang tumagal sa radiation o mga turbojet na talagang ginawa para sa mga high-end na cruise missile sa dami ng kailangan nila. Kaya sa halip, gumagawa sila ng missile gamit ang mga pyesa na kahit sino na may credit card at AliExpress account ay pwedeng bilhin pa isa-isa. Idinadaan ito sa mga bansang tagapamagitan at mga wholesale distributor para matakpan ang bakas ng pinagdaanan nito. Iyan ay palatandaan ng isang military-industrial complex na umaangkop sa kakulangan sa pamamagitan ng paghahanap ng mas murang alternatibo. At pinipilit nito ang mga pamahalaan sa kanluran at mga export control regime na harapin kung gaano kadaling mapasok ang mga supply chain ng consumer electronics. Kapag may sapat na pasensya ang end user na ipadaan ang pagbili sa 2 o 3 bansang tagapamagitan para pagtakpan ang bakas nito. Pangalawa, nandyan ang usapin ng gasto sa digmaang ito at dito makakatulong kung ilalagay natin ang aktual na mga numero sa tabi ng mga sandatang palagi nating binabanggit. Malakay ang pagkakaiba-iba ng mga pagtataya para sa KH-101 ng Rusya, depende kung sino ang nag-uulat. Ayon sa mga analyst mula sa Ukraine at kanluran, ang halaga nito ay maaaring nasa $1.2 milyong sa pinakamababa hanggang $13 milyong sa pinakamataas. Ang kaliba ay nasa halos kaparehong malawak na saklaw, karaniwang binabanggit mula sa humigit kumulang $1 milyon hanggang $6 milyong, depende kung ito ay para sa export o panloob na gamit. Ang isang karaniwang Shahid 136 na uri ng drone sa kabilang banda ay karaniwang tinatayang nasa pagitan ng $20,000 hanggang $50,000.
Ang pagtataya ng intelihensya ng Ukraine sa mga lokal na ginawang bersyon ng Russia ay umaabot ng hanggang $70,000. Sinasadya naming magbigay ng malawak na saklaw sa mga numerong ito dahil hindi tulad ng listahan ng mga bahagi ng bandarol, ang mas malalawak na tantitsang ito sa gastos ng mga misail ay pinagtatalunang mga pagtataya pa rin. Hindi mga napatunay ang kontrata at ang mga outlet ay hayagang nagkakaiba ng 5 o kahit 10 ulit. Pero kahit kunin pa ang pinaka-konserbatibong dulo ng bawat saklaw, ang isang missile na binuo gamit ang $16,000 na jet engine. Para sa mga hobbyist at mga consumer-grade na servo at baterya ay mas malapit sa kategorya ng drone kaysa sa kategorya ng missile. Ibig sabihin, kayang gumawa at gumamit ng Russia ng mga ganitong bagay sa dami na hindi maiisip para sa isang bagay tulad ng KH-101. At isama ito sa malawakang pag-atake na partikular na dinisenyo para malampasan ang depensa ng himpapawid ng Ukraine sa pamamagitan ng dami ng sabay-sabay na banta, hindi dahil sa pagiging sopistikado ng isang sandata. Hindi sinusubukan ng bandarol na maging pinakamatalinong misail sa himpapawid. Sinusubukan nitong maging isa pang mabilis na banta sa isang pag-atake na kasama na ang mga shahid. Dito rin tumitigil sa pagiging pedantiko ang argumentong kung ito ba ay drone o misail at nagsisimula na talaga itong maging mahalaga para sa kung paano bubuuin ng Ukraine ang kanilang depensa. Kinagawa rin ng Russia ang parehong eksperimento sa linya ng Shahid na ginawa nila sa bandarol. Kinakabitan nila ng jet engine ang dating simpleng propeller-driven na mga loitering munition kaya't nagkaroon ng mga variant tulad ng Gerun 3 at Gerun 5 na sinasabing kayang umabot ng bilis na 500 hanggang 600 kilometro kada oras. Dahil dito, mapapabilang nga sila sa kategorya ng mga cruise missile. Ayon kay tagapagsalita ng Ukrainian Air Force na si Yuri Ignat, diretsahan niyang inilarawan ang epekto nito na sa radar, ang isa sa mga jet-powered na variant ay lumalabas na parang cruise missile base pa lang sa mga flight parameter nito dahil lang sa bilis ng paggalaw nito. Iyon ang nagtatakda kung aling interceptor ang pipiliin ng Ukrainian battery commander at hindi magkakapareho ang presyo ng mga interceptor. Ang isang AIM, 120 AMRAAM, ang missile na ginagamit ng NASAM batteries para pabagsakin ang mas mabagal na Shahids ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 500,000 hanggang $1,000,000 bawat putok. Ang isang Patriot Pack Taklo Interceptor ay mas malapit sa $4,000,000 bawat isa. Ang isang $16,000 na makina ay pumipilit sa iyo na gumastos ng $250,000 hanggang ilang $1,000,000 para lang mapabagsak ito mula sa himpapawid. Ang palitan ng halaga ang siyang punto ng sandata kahit anong kategorya pa ito, drone man o missile. Mahalaga ring sabihin na ginagamit din ng Ukraine ang parehong taktikang ito pero sa kabaliktarang direksyon. Ang Polonezia missile drone ng Ukraine, unang ginamit sa labanan noong Agosto ng 2024. Tinatayang may bigat na 320 kilo na may humigit kumulang 100 kilong warhead. Lumilipad gamit ang solid fuel booster bago kunin ng turbojet engine ang pagpapatakbo. At inyulat na kayang umabot sa bilis na hanggang 900 kilometro kada oras na may saklaw na humigit kumulang 650 kilometro. Halos kapantay ito ng 101. Ayon sa mga opisyal ng Ukraine, ang halaga ng bawat isa ay mas mababa sa $1,000,000. At ayon sa ilang pagtataya ng mga Ukrainian, mas mababa pa rito. Ang kapatid nitong programa, ang Peklo, ay iniulat na mas mura pang gawin kaysa sa LUT Long Range Attack Drone ng Ukraine na nagkakahalaga ng humigit kumulang $200,000. Habang umabot ng bilis na hanggang 700 kilometro bawat oras at may saklo na humigit kumulang 700 kilometro kung saan sinasabi ng mga developer na may hanggang 70 lokal na ginawang bahagi. Sa madaling salita, parehong napagpasyahan ng magkabilang panig na ang pinakamabilis na paraan para mapaliit ang agwat sa pagitan ng murang drone at mamahaling missile ay ang gumawa ng isang bagay na nasa gitna ng dalawa. At kung sino man ang makakagawa ng mas marami at mas mabilis ng ganitong hybrid na klase ay magkakaroon ng kalamangan sa particular na arms race na ito. Pangatlo, mahalaga ang mga sandata dahil pinipilit itong lumaban ang Ukraine ng isang asymmetric na depensibong digmaan sa dalawang magkaibang antas ng teknolohiya ng sabay. Sa isang banda, ang Ukraine ay gumagamit ng mga tunay na makabagong sistema, mga German Gepard na sadyang ginawa para subaybayan ang mabilis na gumagalaw na mga target at maging, gaya ng natalakay natin sa ibang bahagi, mga unang laser-based na sistema laban sa drone. Sa kabilang banda, kapag hindi sapat ang mga makabagong sistema, ginagamit ng mga Ukrainian crew ang kahit anong gumagana, kabilang na ang mga donasyong dekada ng mga anti-aircraft gun na ang tanging pagbabago lang ay ang pag-upgrade ng sight. Na ang isang Bofors LP-70 ay kaya pa rin pabagsakin ang isang gawang 2026 na misail na pinapagana ng jet ay hindi talaga kwento ng Cold War engineering na nauna sa panahon nito. Ito ay kwento tungkol sa depensa sa himpapawid sa pinaka-ugat nito na nakasalalay pa rin kung kaya ng crew na subaybayan, tutukan at paputukan ang target bago ito dumating at tungkol din sa kung gaano kanipis ang inventaryo ng depensa sa himpapawid ng Ukraine na kailangang mag-abot para matakpan ang bawat altitude, bilis at flight profile na patuloy na ibinabato rito ng Russia. Kapag pinagsama-sama ang lahat, mas malaking larawan ang ipinapakita sa atin ng bandarol tungkol sa kung saan patungo ang teknolohiya ng sandata sa digmaang ito. Ang linya sa pagitan ng drone at cruise missile ay naglalaho na. Ang dating dalawang magkaibang kategorya na may magkahiwalay na mga estratehiya sa depensa ay nagiging isang klase ng mabilis, mura, mga munisyong pinapagana ng jet o propeller at ginagabayan ng GPS at inertial system na maaaring buuin mula sa mga karaniwang piyesa na nabibili sa merkado.
Ang sariling mga programa ng Ukraine na Polarnitsia at Peklo ay halos pareho rin ng ideya, ngunit tumatakbo sa kabaligtarang direksyon. Kung sino man ang makakagawa ng mga bagay na ito ng mas mabilis at mas mura, at kung sino man ang makakaangkop ng kanilang depensa sa himpapawid ng mas mabilis, ay magkakaroon ng kalamangan sa susunod na yugto ng labang ito. Sa ngayon, ang puntos sa partikular na laban ng ito ay pumapabor sa lumang baril ng Ukraine, at iyon ay kapansin-pansin din dahil nagpapahiwatig ito na hindi pa tapos ang panahon ng mga sandatang ayon sa lahat ng palatandaan ay dapat ng Laos. Noong Hulyo 30, naglunsad ng pag-atake ang Rusya. Lumipad ang mga ballistic at cruise missile papuntang Ukraine. Kasama nila ang mga strike drone, daan-daan ang bilang. Ito ay isang aerial shock and awe na uri ng atake na ilang beses na nating nakita mula sa Rusya noon. Pero ngayong araw, nagawa ng Ukraine ang isang bagay na pinapangarap lang ni Putin. Isang antas ng pagharang na 73%. Isang record na bilang ng mga sandata ng Rusya ang bumagsak sa loob lamang ng isang gabi. Habang sunod-sunod na drone ang nabangga sa halos hindi mapasok na pader ng depensang panghimpapawid ng Ukraine. Ibinunyag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang lahat matapos ang pag-atake ng Rusya. Sa kanyang talumpate noong gabi ng Hulyo 30, pinuri ni Zelensky ang mga tagapagtanggol ng himpapawid ng Ukraine. Binanggit niya na ang kombinasyon ng mga mobile fire group, aviation at pag-deploy ng interceptor drone ay matagumpay na nakabawas ng malaki sa pinsalang dulot ng pag-atake ng Rusya na hindi naman nakatuon sa mga target militar. Gusto ni Putin na maghasik ng takot, na magdulot ng pangamba. At ang masama niyang plano, gaya ng madalas mangyari, ay magpakawala ng mga sandata laban sa mga inosenteng sibilyan sa mga lungsod ng Ukraine. Ang profesionalismo ng mga tagapagtanggol ng himpapawid ng Ukraine ay namukod-tangi sa isang gabing maaring naging mas mapaminsala pa. Dahil sa record na dami ng mga sandata ng Russia na pabagsak ng depensa ng Ukraine. Ang nakita natin noong Hulyo 30 ay hindi isang anomalaya. Ito ay resulta ng ebolusyon, isang pagbabago sa kapangyarihan ng depensa sa himpapawid ng Ukraine na hindi maiisip ng Russia kahit noong isang taon lang ang nakalipas. Balikan natin ang simula ng 2025. Noong panahong yun, mas mababa ang rate ng pagharang ng Ukraine sa mga drone ng Russia kumpara ngayon. Nagbabago-bago ang rate na yon, pero kadalasan ay nasa pagitan ng kalagitnaang 70% at mababang 80%. Maraming drone ng Russia ang nakakapasok. Inutusan ni Putin na gumawa ng mas maraming Shahid na uri ng strike drone kaysa dati. At dahil sa dami nito, nahirapan ang depensa sa himpapawid ng Ukraine. Lumaktaw tayo sa tag-init ng 2026 at ibang-iba na ang kwento ngayon. Ngayon, delikado pa rin ang mga drone ng Russia, pero hindi na sila kasing nakamamatay tulad ng dati. Hindi dahil mas kaunti na ang ginagawa ng Russia o dahil pumangit ang kalidad ng mga drone nila. Sa totoo lang, malalaman mo mamaya kung bakit. Dahil mas gumaling na ang Ukraine sa pagharang. Isa sa mga tampok noong buwan, ang Hulyo 30, na may 73% rate ng pagharang. Pero ang buong Hulyo ay nagpakita ng pagbabago. Pagbangon. Iniulat ng Ministry ng Depensa ng Ukraine na nagawa ng mga air defense ng bansa na pabagsakin ng mahigit 70% ng mga Shahid, Italmas, Gibera at iba pang mga strike drone na inilunsad ng Russia sa kanilang teritoryo. Kapag isinama ang pagsira ng mga missile na neutralisa ng Ukraine ang humigit kumulang 5,000 at 300 sa 6,000 o higit pang mga banta sa himpapawid na inihagis ng Russia sa kanila ngayong buwan. Hindi ito perpektong rate ng pagharang. At may problema pa sa ballistic missile na kailangang lutasin. Pero pagdating sa mga drone ng Russia, mas epektibo na ngayon ang air defenses ng Ukraine kaysa dati simula nang ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Ang layunin ngayon ay mapanatili at mapabuti pa ang konsistensya na nararanasan ng Ukraine. Ang layunin ng Ukraine, ayon kay dating Defense Minister Mikhailo Fedorov, ay makarating sa puntong na i-intercept nila ang 75% ng lahat ng banta mula sa himpapawid ng Russia. Malapit nang makamit ito ng Ukraine noong ika-30 ng Hulyo. Pag-aaralan nila ang mga nangyari sa pamamagitan ng after-action review upang makita kung ano ang kanilang nagawa ng maayos at kung ano pa ang maaaring mapabuti para lalo pang tumaas ang interception rate. Pero ang 73% ay isang napakalaking bilang. Ito ay isang record-breaking na porsyento ng mga Russian projectile na napasabog sa himpapawid o nailigaw na walang tinamaan. At dapat, ipagmalaki ito ng Ukraine kahit na nakatuon sila sa mga susunod na hakbang na dapat gawin. Siyempre, ang malinaw na tanong ay, paano ito nagawa ng Ukraine? Madaling sabihin na ang mga interceptor drone ang responsable sa lahat ng ito. At totoo namang, nagdulot ng malaking pagbabago ang mga drone na ito sa antas ng pagharang ng Ukraine mula nang ipakilala sila sa labanan. Sa unang 4 na buwan ng 2026, pinalaki ng Ukraine ang produksyon nito ng interceptor drone ng 2.6 na beses. Ayon kay Fedorov, noong Mayo, at ang mga interceptor na yon ay nadoble ang bilang ng mga Shahid na uri ng drone na kanilang napabagsak sa parehong panahon. Kinikilala ng Ukraine ang kahalagahan ng mga cost-effective na interceptor drone na ito, na kadalasan ay nangangailangan lamang ng ilang libong dolyar at minsan ay mas mababa pa para gawin. Ang mga tagagawa ng drone nito ay gumagawa ng susunod na henerasyon ng mga interceptor tulad ng Sting 2 upang labanan ang mga bagong Russian strike drone na gumagamit ng jet engine para makalusot sa kasalukuyang henerasyon ng mga interceptor. Kaya't napakalaki ng papel ng mga interceptor drone ng Ukraine pagdating sa pagpapatumba ng 73% ng mga target sa isang gabi lang. Pero hindi lang yon ang buong kwento. Malayo pa roon. Ang natitirang bahagi ng kwento ay naganap sa likod ng mga eksena. At kasama rito ang pagbabago ng buong sistema ng air defense ng Ukraine
para maging posible ang mga araw tulad ng Hulyo 30 noong 2025 nang nagsimulang makamit ng Russia ang mas malaking tagumpay kaysa dati dahil sa napakarami nitong strike drone, sinimulan ng pamunuan ng Air Force ng Ukraine na magpakilala ng mga bagong teknik at teknolohiya na kalaunan ay dadagdagan pa ng mga interceptor, lumika at nagpakalat ng mga Mobile Air Defense Group sa buong Ukraine na nagbigay daan sa mabilis na pagtugon sa mga pag-atake ng Russia mula sa himpapawid. Hindi lang umasa ang Ukraine sa kasalukuyan nitong mga military radar at sinimulan nilang isama ang mga civilian radar system sa kanilang panangga sa himpapawid. Anumang makakatuklas ng drone o missile ay isinama at ang hakbang na ito ay tumulong upang bigyan ang Ukraine ng mas malawak at mas matibay na radar coverage sa buong bansa. Ang mga sistema tulad ng Delta na nag-centralize ng komunikasyon at pagbabahagi ng datos sa pagitan ng mga puwersa ng Ukraine ay pinalawak din. Naging mahalaga ang mga ito. Ang mas mabilis na palitan ng datos ay nagbigay ng dagdag na bilis sa mga mobile air defense teams na nilika ng Ukraine. Ang ginagawa ng Ukraine sa panahong ito ay isang sistema na nagpapahintulot ng mga kalkulasyon sa lupa at pagtalaga ng air cover na maaaring mangyari ng halos real-time. Nagkaroon din ng tuton ang Ukraine mula sa mga internasyonal nitong kapartner. Nagbigay din ng mga modernong anti-aircraft defense system, pati na rin ng mga early detection system na nagpapahintulot sa Ukraine na matukoy agad ang mga paparating na banta pagkapasok pa lang sa hangganan. At minsan, bago pa man yon mangyari. Sa ilang pagkakataon, nagagawa ng Ukraine na saluhin ang mga drone ng Russia habang lumilipad pa ito sa teritoryo ni Putin na nagpapakita ng kahalagahan ng mga early warning system na ito. Lahat ng ito ang nagsilbing pundasyon. Hindi magiging posible ang tagumpay ng mga interceptor drone ng Ukraine kung wala ito. Ang mga mobile fire group ng Ukraine, lalo na, ay naging susi sa kanilang tagumpay noong ika-30 ng Hulyo. Karamihan sa mga grupong ito ay binubuo ng mga mandirigma mula sa Territorial Defense Forces ng Ukraine, kasama ang mga voluntaryong handang maglingkod sa mga likurang lugar ng Ukraine upang protektahan ang kanilang sariling mga kababayan. Bawat isa sa mga grupong ito ay may kasamang iba't ibang sandata para sa air defense, kabilang ang interceptor drones, portable missile defense systems at mga anti-aircraft machine gun. Nagpapatakbo rin sila ng mga all-terrain vehicle na mahalaga upang mabilis silang makapwesto kapag may balitang paparating na naman ang panibagong grupo ng Shahid drones ng Russia. Ayon sa New Sky, ang mga mobile fire group na ito ang nakapagtala ng 60% ng mga interception ng Russian drones noong Hulyo 2026 na nagpapakita ng kanilang bisa at pagiging mapanganib. At dapat nga silang maging mapanganib. Bawat miyembro ng isa sa mga grupong ito ay dumadaan sa masusing pagsasanay na tumatagal ng ilang linggo at sumasaklaw sa lahat, mula sa pagpapatakbo sa gabi hanggang sa mga protocol para sa mabilisang pag-deploy. Sapat na ang pagsasanay na ito para gawing mga tagapagtanggol ang mga sibilyan. At may iba pa. Bukod pa sa mga mobile fire team, interceptor drone at sa sistema ng pagtukoy na nabanggit natin, may isa pang panlaban sa air ang Ukraine na nakatago sa kanilang arsenal. Mga fighter jet parehong mula sa panahon ng Soviet at kanluranin. Ang mga mula sa Soviet ang nagpakitang gilas noong Hulyo 30. Ang mga piloto ng Su-27 at MiG-29 ng Ukraine ay hindi nagtuon sa mga strike drone. Ang kanilang mga tungkulin ay pabagsakin ang pinakamaraming cruise missile ng Russia hanggat maaari. At nagawa nila yon. Mahigit 30 cruise missile ng Russia ang napabagsak ng mga piloto ng Ukraine. Katulad ng mga mobile fire team, ang mga pilotong ito ay nakakatanggap ng impormasyon ng real-time mula sa mga ground-based radar station. Kaya't nagagawa nilang lumipad papunta sa strike zone kahit bago pa ito maging problema. Ang mga jet ng Ukraine ay nilagyan na ngayon ng electronic warfare kits, air-to-air missile at infrared trap. Pinagsama-sama, sila ay mapanganib na depensibong kagamitan gaya ng napatunayan nila sa record-breaking na gabi ng Ukraine. Ang mga Western airframe tulad ng F-16 na natanggap ng Ukraine mula sa kanilang mga kaalyado ay hindi rin pinabayaan. Sa katunayan, maaaring mas mahalaga pa sila kaysa sa mga Soviet airframe. Pagsapit ng Enero 2026, iniulat ng Aviation Week na naitala na ng mga F-16 ng Ukraine ang kanilang ika-1,000 na aerial kill. Marahil ay ilang daan pa ang nadagdag mula noon. Bagaman hindi natin alam kung nadagdagan pa ang kanilang kabuuang bilang noong Hulyo 30. Mapapansin mong kakaunti pa lang ang nabanggit natin tungkol sa mga ballistic missile ng Russia hanggang ngayon. May dahilan para dyan na tatalakayin natin mamaya. Pero bago yon, mahalagang banggitin na hindi lang noong Hulyo 30 nakapagtakda ng mga record ang Ukraine nitong mga nakaraang araw. Noong Agosto 2, nagtala rin ng sariling record ang mga border guard ng Ukraine. Nang haranin nila ang isang Russian Zala Z-20 reconnaissance drone sa rehiyon ng Chernihiv sa Ukraine. Nakakagulat ang layo. Na-intercept ng Ukraine ang isang Russian drone sa nakakagulat na taas na 6,858 metro o 6,85 kilometro. Walang laban ang Zala Z-20 ng Russia. Mas malawak ang operational range nito kumpara sa interceptor. Umaabot ng 100 kilometro. Pero ang kakayahang makalayo sa range ay walang saysay kung ang drone na dinisenyo para makita ang lahat ay hindi kayang makita ang interceptor na papalapit sa likuran nito. Sumabog sa ang drone ng Rusya gaya ng 73% ng mga projectile na pinakawalan ng Rusya papuntang Ukraine noong Hulyo 30. Sa kasamaang palad, hindi lahat ng balita ay maganda para sa Ukraine. Kahanga-hanga ang 73% interception rate. Gayunpaman, may butas sa air defenses ng Ukraine na kailangang mapunan agad. Pero mapupunan ba ito? Tutok ka lang sa amin at malalaman mo. Pero bago tayo magpatuloy, ito ang military show. Marami pa kaming iahandog.
Kaya siguraduhin nakasubscribe ka sa channel para hindi mo mamiss ang mga susunod naming palabas. Ang kabilang panig ng kwento sa record-breaking na Hulyo 30 ng Ukraine ay nagkaroon din ng tagumpay ang Russia sa kanilang pag-atake. Magaling ang ginawa ng mga interception team ng Ukraine sa pagprotekta sa mas maraming sibilyan hanggat maaari, pero kahit na may 73% interception rate, ibig sabihin nito na 7% ng mga projectile ng Russia ang nakalusot sa aerial defense wall ng Ukraine. At ang mga sandatang nakalusot ay ang pinakamalalakas na sandata ng Russia. Pagkatapos ng pag-atake ng Russia, iniulat ng Kiev Independent na hindi bababa sa 8 ang namatay at 50 pa ang nasugatan. Karamihan, kung hindi man lahat, ay mga sibilyan. Ang pinakamalaking trahedya ay nangyari sa Kryvyi Rih, kung saan hindi bababa sa 5 miyembro ng isang pamilya ang namatay ng tamaan ng Russian projectile ang kanilang bahay. Ang projectile na yon ay isang ballistic missile at ito ang sandatang kailangan ng Ukraine na mahanapan ng solusyon upang masiguro ang kaligtasan ng mas maraming sibilyan kaysa sa naibibigay ng kanilang interception rate laban sa drone at cruise missile. Ang mga ballistic missile ang malaking hamon sa estratehiya ng air defense ng Ukraine. Si Zelensky mismo ang naghayag nito noong Agosto 1 matapos ang isa na namang pag-atake sa Kiev na kumitil ng 9 buhay. Mga missile ang nagdulot ng pinsala. Isa lang sa 27 pinakawalan ng Russia noong Agosto 1 ang na-intercept ng Ukraine, kaya muling nanawagan si Zelensky sa mga bansang kanluranin na magbigay pa ng mas maraming missile interceptor lalo na para sa mga Patriot air defense system ng Ukraine. Halos maubos na ang mga ito sa Ukraine, ayon kay Zelensky. Kung hindi ito makakakuha ng karagdagang mga missile para labanan ang pinakamalaking banta mula sa Russia, magkakaroon pa ng mas maraming araw na papatayin ng kriminal sa digmaan sa Kremlin ang mga sibilyang Ukrainian. Napakahalaga na maunawaan ng ating mga kaalyado na hindi kailangan ang mga sistemang ito na nakatambak lang sa mga bodega para sa mga haka-hakang sitwasyon. Pero dito at ngayon, dagdag pa ni Zelensky, bawat anti-ballistic missile package ay nagliligtas ng buhay ng ating mga tao. At bawat gabi na wala tayo nito ay nagre-resulta sa mga nasasawi. Gayunpaman, ilang beses nang nagbigay ng ganitong pakiusap si Zelensky. Ang hamon niya ay may sarili ring mga depensa na kailangang alalahanin ang mga kaalyado ng Ukraine. Hindi opsyon ang ibigay lahat ng kanilang mga air defense missile kahit gaano pa ito makakatulong sa Ukraine. Mas mahirap na rin ngayon ang pagbili ng mga Patriot missile para sa Ukraine kaysa dati. Ang Operation Epic Fury ang dahilan kung bakit. Ayon sa ulat ng BBC noong katapusan ng Hulyo, pinaniniwalaang nagamit na ng US ang 1,430 Patriot missile mula sa dating stockpile na nasa 2,330 bago ang digmaan. Natural na nag-aatubili ang US na magbenta pa ng dagdag sa Ukraine at tiyak na hindi sila magbibigay ng libre. Dahil dito, nakatali ang mga kamay ng mga kaalyado ng Ukraine na sanay makakatulong sa pagtugon sa mga pakiusap ni Zelensky sa pamamagitan ng pagbili gamit ang Pearl system. Kaya may problema ang Ukraine pagdating sa ballistic missile. Ano ang mga opsyon? Ang paggawa ng interceptor missiles, kabilang na ang mga kasalukuyan ng ginagamit, ay lumitaw bilang isang posibleng solusyon. Noong kalagitnaan ng Hulyo, inihayag ng Pransya na magbibigay ito ng mga lisensya upang makagawa ang Ukraine ng ilang uri ng mga sandatang Pranses, kabilang ang Scalp missiles at ASM Hammer guided bombs. Kasama rin sa listahan ang Aster air defense missiles na ginagamit sa SAMP-T systems na mayroon ang Ukraine. Mas maganda pa para sa Ukraine, sinabi ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos isang linggo bago ang anunsyo ng Pransya na papayagan ang Ukraine na gumawa ng Patriot missiles sa pamamagitan ng isang licensing deal. Malaking bagay yon para sa Ukraine at malapit na silang makabuo ng mga partnership na kailangan para masimulan agad ang paggawa. Kahit bago pa naging tiyak ang pahayag ni Trump na dati ay posibilidad pa lang. Noong Hulyo 23, inanunsyo pa ni Zelensky na pumayag ang Raytheon, isa sa mga gumagawa ng Patriot missiles, na magsanipuwersa sa paggawa nito kasama ang Ukraine. Mabilis ang mga pangyayari. Pero alam ng kahit sinong sumusubaybay kay Trump na magkaiba madalas ang sinasabi niya at ang ginagawa niya. Mukhang ganun din ang nangyari sa paglilisensya ng Patriot missile. Hindi patuloy ang tinatanggal ang ideyang iyon. Hindi pa ngayon. Noong Hulyo 31, iniulat ng CNBC na maaaring nagbago ng isip si Trump. Tinawag niyang mahirap ibigay ang teknolohiya ng Patriot sa isang pagpupulong ng gabinete sa Camp David. Idiniklara ni Trump na kailangan mong maging maingat sa ganitong uri ng mga kasunduan sa lisensya dahil laging may posibilidad na ang mga tumatanggap ng lisensya ay maaaring balang araw ay bumaliktad laban sa iyo. Dagdag pa ni Trump na patuloy pa rin ang pag-uusap ng mga opisyal ng US at Ukraine tungkol sa mga lisensya ng Patriot. Gayunpaman, kailangang itanong, bakit nga ba nag-anunsyo si Trump tungkol sa lisensya kung hindi rin naman siya sigurado kung tutuparin niya ito? Sinusubukan ba niyang umiskor ng puntos? Ang malaking anunsyo ni Trump tungkol sa Patriots ay ginawa sa NATO Summit sa Ankara at posible na gusto niyang maagaw ang atensyon mula sa naturang kaganapan. Hindi ba nag-research si Trump? Sinabi ng presidente ng Amerika na hindi pa siya nakakausap sina Raytheon o Lockheed Martin tungkol sa kasunduan. Pero mukhang pumapayag naman ng dalawa. Ang tanging siguradong alam natin ay ang tila katiyakan ng mga salita, bibigyan namin kayo ng lisensya para gumawa ng Patriots. Sa ganitong paraan, hindi kayo makakapagreklamo na kulang ang binibigay namin sa inyo. Ay napalitan na ngayon ng pag-iwas sa tiyak na pangako mula sa administrasyon ni Trump. May inis ang Ukraine. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga nasosolusyonan ng mga licensing deal na ito ang agarang problema ng Ukraine sa ballistic missile. Aabutin ng ilang buwan man lang at mas malamang na taon pa bago maitatag ang mga linya ng paggawa
para sa parehong Patriot at Aster missiles. Sinusubukan din ng Ukraine na lutasin ang problema ng mag-isa. Gumagawa sila ng isang anti-ballistic missile system na may codename na Freya, kasama ang ilan sa kanilang mga kaalyadong Europeo. Pero muli, oras ang problema. Iniulat ng UKR Inform na hindi inaasahan ng Ukraine na magkakaroon sila ng prototype ng bagong sistemang ito hanggang kalagitnaan ng 2027 na nagbibigay sa Russia ng halos isang taon para makapagdulot ng pinsala gamit ang ballistic missile. Ang tanging solusyon na makakatulong sa Ukraine na yon ay ang makakuha ng mas maraming anti-ballistic interceptor missiles para sa mga air defense system na mayroon sila. Yan lang ang tunay na problema ng Ukraine. Lahat ng pundasyong gawain na nagsisilbing sandigan ng kanilang estratehiya sa pagharang ng drone ay nakakatulton din sa kanilang mga sistema ng pagharang ng missile. Lahat ito ay tungkol sa mga supply. Kulang ang Ukraine sa mga interceptor missile na kailangan para mapigilan ang mga pag-atake ng Russia. Nagbumungkahi ang Chatham House ng iba pang mga solusyon. Makakatulong ang pagpapalawak ng Sky Shield Project. Magdadala ito ng 120 European combat aircraft sa labanan na ang tanging tungkulin ay pabagsakin ang mga missile sa kanlurang bahagi ng Ukraine. Sasaklawin nito ang humigit kumulang 30% ng teritoryo ng Ukraine. Ngunit may kasamang komplikasyon na maaaring sabihin ni Putin na ito ay paglala ng sitwasyon kung mangyayari ito. Ang pagbibigay ng mas maraming opensibong sandata tulad ng Taurus missiles ng Alemanya ay maaari ring maging isang opsyon. Ang ideya dito ay hadlangan ang Russia sa pamamagitan ng pagganti ng kasing tindi tuwing nagpapakawala ito ng mga missile strike. Pero muli, problema ang supply ng armas, pati na rin ang kapasyahang pampulitika. Anuman ang solusyong mapagkasunduan, kailangan itong maganap agad. Maaring nakasalalay dito ang kinabukasan ng Ukraine. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito, may tuturing na malaking tagumpay para sa Ukraine ang ika-30 ng Hulyo. Nananatili pa rin ang ballistic missile strategy ng Russia. Gayunpaman, bumabagsak na ang estratiya nito sa paggamit ng long-range strike drone. Masyadong mahusay ang air defenses ng Ukraine para matapatan nila. At dahil sa mga upgrade sa interceptor drones na nabanggit natin, kahit palumipat ang Russia sa mas mahal na jet-based na teknolohiya para sa kanilang Shahid drones, hindi pa rin ito makakatulong. Sinasabi na ng mga numero ang lahat. Hindi lang 73% ng mga projectile ang na-intercept noong Hulyo 30, kundi mahigit 445,000 target panghimpapawid ng Russia na ang nawasak simula nang magsimula ang pananakop. Nagsisimula na ring maramdaman ng Russia ang presyon. Kailangan nilang gumawa ng mas maraming Shahid drones ng mas mabilis kaysa dati para lang makasabay sa Ukraine. Nakita natin ang epekto ng presyong yon noong Abril nang lumabas ang mga video ng mga Shahid drone na parang literal na nagkakabali-bali bago pa man sila mapabagsak ng mga interceptor. Napunit ang mga panel, baluktot at gusot ang mga dulo ng kapak. Sa isang pagkakataon, isang drone ang tuluyang nawalan ng pantakip sa unahang bahagi. Ang kakayahan ng Ukraine na mag-intercept ay nagbibigay ng presyon sa paggawa ng Russia. Yan ang mismong layunin. Pilitin ang Russia na ubusin ang kanilang mga strike drone na halos walang resulta at uutusan ni Putin na gumawa pa ng mas marami at mas mabilis. Malapit na, maaaring hindi na kailanganin ng Ukraine na mag-intercept pa. Ang mga Shahid ay kusang babagsak mula sa langit. Ang kailangan na lang ngayon ng Ukraine ay panlaban sa banta ng ballistic missile ng Russia at mawawala na ang nag-iisang bagay na gumagana pa para sa Russia. Hindi ito inasahan ng Russia. Habang naghahanda ang mga puwersa ni Putin para sa panibagong pag-atake sa Sumy Oblast, may isang bagay na pumasok sa kalangitan sa itaas. Hindi nakikikita at mapanganib, ang ipinadala ng Ukraine ay pagsasanib ng bakal ng Soviet at pinagsamang teknolohiya ng US at Pransya. Walang makapaghahanda sa mga gustong manakop sa darating. Isang nakamamatay na pag-atake ang sumira sa pagsalakay ng Russia bago pa man ito magsimula. At may banayad na ironya rito. Ang pag-atake ay isinagawa gamit ang isang plataporma mula sa panahon ng Soviet na minsang itinuring ng Russia na laos na. Ipinakita lang ng Ukraine na ang pagiging laos ay nakadepende sa tumitingin. At kapag ang tumitingin ay ang Ukraine, ang luma ay nagiging bago muli. At ang dating inakalang walang silbi ay nagiging isang nakamamatay na demonyo sa himpapawid. Pumunta kami sa baryo ng Rajivka, o mas eksakto, ilang kilometro ang layo mula sa baryong yon sa Sumay, kung saan ang mga komandante ng Russia ay nagbabalak ng isang plano. Isang pag-atake ang ilulunsad sa baryo, sapat ang lakas upang masakop ang lugar. Marahil may layuning gamitin ito para isulong ang mga plano ni Putin sa Sumy. Malaki ang kahulugan ng Ukrainian Oblast na ito para sa Russia. Matatagpuan sa hangganan ng Ukraine at Russia, matagal lang inanais ni Putin ang Sumy bilang lugar kung saan siya makakalika ng buffer zone. Kamakailan ay isinusulong ng Russia ang zone na yon, gaya ng ibinunyag ng ulat ng UKRI Inform noong Abril 2026 na sinusubukan ng mga puwersa ng bansa na sakupin ang mga baryo sa hangganan. Sa perpektong mundo ng Russia, isang napakahabang linya ng mga puwersa ng Russia ang aabot mula sa isang dulo ng oblast hanggang sa kabila. Tinitiyak na hindi na muling magagawa ng Ukraine ang anumang kahalintulad ng nakakahiya nilang kontra-inbasyon sa Kursk na nangyari noong Agosto 2024. At sa pagkakaroon ng buffer na yon, magagawa na ng Russia na italaga ang mga sundalong iniaalay nila sa Sumy Meat Grinder papunta sa silangan, kung saan itinutulak ng Russia na sakupin ang Donetsk at sa wakas ay ang rehiyon ng Donbas. Ngunit madalas pumapalya ang pinakamainam na mga plano ng mga Ruso. At habang naghahanda ang mga puwersa ng Russia para sa pag-atake sa Rajivka, nakabantay ang Ukraine sa lahat ng bagay.
pinagmamasdan ng Ukraine ang bawat galaw ng Russia. Ang mga tropang pandigma, suportado ng mga strike drone at reconnaissance drone, ay nasa likod lang ng hangganan sa Tyokhino na bahagi ng rehiyon ng Kursk. Nakita ng Ukraine ang lahat ng ito na nangyayari sa aktual na oras, marahil ay tinulungan ng mga larawan mula sa satellite na ngayon ay mabilis nang naipapadala sa mga puwersa ng Ukraine, halos kasabay ng paglikha nito, na nagpapabilis ng kill chain ng bansa ng hanggang 90%. Habang nagsimulang gumalaw ang mga puwersa ng Russia, inihanda ng Ukraine ang sarili nitong kontra. Ang Sunflower Telegram channel na nagulat tungkol sa paparating na pag-atake ang nagpapaliwanag kung paano ito nangyari. Ang kalaban sa tulong ng mga UAV ay nagtangkang gumalaw mula Tyokhino papuntang Rajivka. Ayon sa channel, maagap na natukoy ng mga TRO fighter at ginabayan ang eroplano papunta sa lugar ng pagtitipon ng mga assault group at UAV launcher. Hinintay ng Ukraine na magtipon-tipon ang mga mananakop na Ruso at simulan ang kanilang manyobra. Pagkatapos, umatake ang Ukraine. Pero hindi nito isinagawa ang pag-atake gamit ang mga drone na may katamtamang abot na siyang sumisira sa mga logistika at pagtitipon ng tropa ng Russia sa ibang bahagi ng Ukraine. Sa pagkakataong ito, isang eroplano na matagal nang minamaliit bilang Laos ang siyang nagdulot ng pinsala. Isang MiG-29 ang lumipad sa himpapawid. Maaring hindi yon problema, pero ang partikular na eroplanong ito mula sa panahon ng Soviet ay walang balak lumapit sa abot ng mga nag-aambisyong mananakop. Nanatili ito sa ligtas na distansya at mula ron, pinakawalan nito ang nakamamatay na kombinasyon ng lakas militar ng US at Pransya upang wasakin ang mga sundalong Ruso. Ang MiG-29 ng Ukranya ay nagpaputok ng mga GBU-39 small diameter bombs na gawa sa US at mga ASM Hammer bombs na gawa sa Pransya. Sinubukan ng Russia na saluhin ang mga bombang ito sa ere. Iniulat ni Militani na nagpakawala ang mga mananakop ng 4 na air defense missiles laban lamang sa isa sa mga sandata ng kanluran. Lahat ng mga missile na yon ay sumablay. Sana hindi na lang ginawa ng Russia yon at ipinapakita ng video mula sa sumunod na kontra-atake kung bakit. Ibinahagi ni Sunflower, ang 32 segundong video ay nagpapakita ng matinding puwersa na pinakawalan ng mga sandata ng kanluran ng Ukraine laban sa mga Ruso na nagtangkang sumulong. Nakikita natin ang ilang malalakas na pagsabog na nagpapalipad ng makakapal na usok sa himpapawid, habang ang mga Rusong akala nila ay ligtas na ay napatigil. Hindi nila inasahan ang mga ito hanggang sa halos bumagsak na ang mga bomba ng Ukraine sa kanila. At tungkol naman sa planong pag-atake sa Rajivka, hindi na ito natuloy. Hindi nila magawa. Sobrang abala ang mga puwersa ng Russia sa pagharap sa naging resulta ng matalinong pag-atake ng Ukraine sa likod ng kanilang linya. Nakaligtas muna ang baryo sa ngayon at ang buffer zone na gustong-gusto ni Putin sa Sumy ay kailangang maghintay kung sakaling mabuo man ito. Ayon sa United 24 Media, ang target ng pinagsamang Soviet Steel at Western Firepower ng Ukraine ay ang ika-1400 27 Motorized Rifle Regiment na kilalang kumikilos sa kahabaan ng hilagang hangganan sa paligid ng Sumay. May halo-halong kasaysayan ang regiment na ito. Noong Marso 2025, nasangkot ito sa isang tagumpay ng Russia dahil nagawang makapasok ng mga sundalo mula sa regiment sa pamayanan ng Veselivka upang itaas ang watawat ng Russia. Siguradong natuwa si Putin doon. Ang pagtataas ng watawat ay kasing halaga ng tunay na tagumpay para sa leader ng Russia dahil magagamit ang mga larawan at video para palakasin ang kampanya ng propaganda ng Russia. Sa pagkakataong ito, mukhang totoong naganap ang okupasyon. Pero ang totoong-totoo rin ay ang kawalan ng kakayahan na ipinakita ng regiment na ito mula noon. Marahil dahil sa pagkawala ng maraming bihasang operatiba, nagkaroon ng kahiyahiyang sandali ang ika-1400 at 27 regiment bago pa man nila subukang sakupin ang Rajivka. Matapos makatanggap ng utos na paigtingin ang mga pag-atake sa sibilyang infrastruktura ng Ukraine, kinuha ng mga sundalo mula sa ika-1427 na regiment ang isang Molniya 2 strike drone at naghanda para umatake. At tinamaan nila ang isang sibilyang sasakyan sa Gluskovo, sa Kursk. Ang ika-1427 rehimento ng Rusya ay nagawang sakta ng sarili bago pa man subukang salakayin ang Rajivka. Ang pag-atake ng Ukraine ay pangalawang kahihiyan na para sa grupo sa loob ng wala pang isang linggo. Dagdag pa sa sakit ng pagkatalo. Ang MiG-29 ng Ukraine ay lalo pang dinagdagan ang kahihiyan at tuluyang nilipol ang mga Ruso. Nawala ng mahalagang posisyon ang regiment na hindi sana nangyari sa mas masamang panahon para sa Rusya. Ang frontline sa Rajivka ay halos hindi nagbago mula pa noong Marso, ayon sa ulat ng United 24. Nais ng Rusya na makagawa ng progreso, ngunit sa isang iglap, nabigo ang lahat ng pagtatangkang yon dahil muling pinatunayan ng lakas ng kanluran na kaya nitong sirain ang Rusya sa likuran. Pag-usugsapan natin sandali ang lakas na yon. Ang pinakawalan ng Ukraine laban sa Rusya ay kombinasyon ng GBU-39 at ASM Hammer. Pareho silang matagal nang ginagamit sa Ukraine at may magandang dahilan kung bakit. Nakakawasak talaga ang mga sandatang ito. Ang GBU-39 ay isang ginagabayang munisyon na nagbibigay daan para maihatid ang 113 kilong bomba sa mga target na hanggang 74 na kilometro ang layo. Medyo kahawig sila ng glide bombs ng Rusya pero mas advanced ng husto. Ayon sa US Air Force, ang isang sistema ng GBU-39 ay gumagamit ng smart carrier na kayang magdala ng hanggang 4 na bomba na maaaring ilunsad mula sa internal base at external hardpoints. Gumagamit ang mga bomba ng GPS signals para mag-navigate papunta sa kanilang mga target at maaari silang ilunsad sa kahit anong kondisyon ng panahon, araw man o gabi. Ang target coordinates ay nilalagay sa GBU-39 bago ito ilunsad, alinman sa lupa o habang nasa ere. Ang huling opsyon ay nagbibigay daan sa mga piloto at kanilang crew na tumugon sa mga bagong target na lumiletaw habang nasa misyon. Sa halagang $40,000 bawat isa, mura at makapangyarihan ang mga bombang ito. At nakakatuwang isipin na gawa ng Ukraine na ilunsad ang mga ito mula sa mga MiG-29. Ang ASM Hammer ay isang katulad na sandata. Isa rin itong standoff munition at maaaring gamitin sa anumang kondisyon ng panahon.
Modular din ito na nagpapahiwatig kung ano talaga ang ASM Hammer. Hindi bomba ang sandatang ito. Isa itong kit na maaaring i-configure at ikabit sa iba't ibang uri ng ordinaryong bomba na ginagawang mga tumpak na ginagabayang munisyon ang mga ito. Gumawa ang Pransya ng mga bersyon ng bomb kit na ito na maaaring ikabit sa 125, 250, 500 at 1,000 kilong bomba. Malamang na may mga kit ang Ukraine para sa 250 kilong bomba at marahil pati na rin sa 1,000 kilong bomba dahil ito ang pinakasikat. May malinaw ding koneksyon pagdating sa mga stockpile. Nanghako ang Pransya na magdadala ng 50 hanggang 60 na mga bomb kit na ito sa Ukraine bawat buwan. At kamakailan ay binigyan ito ng lisensya ang Ukraine para makagawa ng sarili nilang mga kit. Ang mga ASM Hammer bomb ay may saklaw na mahigit 70 kilometro dahil sa kombinasyon ng mga pakpak at solidong rocket motor na nakapaloob sa mga te. Gumagamit ang mga ito ng kombinasyon ng GPS at inertial navigation system na nagbibigay dito ng circular error probable na mga 10 metro. Ayon sa ulat ng Army Recognition, malakas ang tama ng mga bombang ito, mabilis din ang bagsak at ginagamit ito ng ilang bansa tulad ng Pransya, India, Ehipto, Croatia, Qatar, Morocco at syempre Ukraine. Dagdag pa rito, tulad ng GBU 39, ang ASM Hammers ay ginawa para gamitin sa mga western na eroplano kabilang ang F-16, Rafale at Mirage 2000D at F-ISA na mga fighter jet. Pero muli, inilunsad ito ng Ukraine mula sa isang MiG-29. Ang sagot ay nasa kung ano ang naging anyo ng MiG-29 sa kamay ng Ukraine mula nang magsimula ang pananakop ni Putin. Ang fighter jet na ito mula sa panahon ng Soviet ay itinuring na laos na ng Russia. Hindi ito totoo. Pinatunayan ito ng Ukraine. Pero bago pa namin ipaliwanag pa, paalala lang na pinapaload mo ang military show. Ito ang uri ng impormasyon na gusto mong makita. Siguraduhin nakasubscribe ka sa channel at naka-enable ang notifications. Ibabalik namin kayo sa simula ng pananakop ng Russia. Mga isang buwan matapos magsimula ang pananakop noong Marso 27, 2022, nagtanong ang Global Defense Corps ng isang tanong na nasa isipan ng marami noong panahong yon. Bakit hindi ginamit ng Russia ang kanilang MiG-29 bilang bahagi ng paunang puwersa ng pananakop? Tiyak na hindi ito kaso ng Russia na sinusubukang itago ang kanilang mas advanced na mga aerial asset para sa susunod. Gumamit ang Russia ng Su-34 at Su-35 sa mga unang yugto ng pananakop kasama ng mga mas lumang eroplano gaya ng Su-24 at 25. Pero ang MiG-29 ay tuluyang nawala. May lohika ang hakbang na ito noon. May sarili ring malaking fleet ng MiG-29 ang Ukraine na may 56 na fighter jet na natira mula noong bahagi pa sila ng Soviet Union. Naisip ng Russia na hindi magandang ideya ang magpadala ng kaparehong uri ng eroplano sa labanan. At bukod pa doon, sinasabing mas magaganda ang ibang mga fighter na ipinadala ng Russia. Itinuturing ng luma ang MiG-29 kahit sa pamantayan ng Russia na nakakabaliw isipin, lalo na kung isipin ang dami ng mga gamit mula pa noong panahon ng Soviet na ginamit ng bansa laban sa Ukraine. Ang ganitong kawalang-galang sa kanilang lumang fighter ay nakita rin sa isang investigasyon noong Pebrero 2009 kung saan natuklasan ng mga 200 sa 200 na isang MiG-29 ng Russia ay hindi na kayang lumipad dahil napabayaan at nasira na ang mga ito. Nandun lang sila para palakihin ang bilang ng Russian Air Force kahit wala namang kakayahan sa labanan. Sapat na ito para malaman natin kung ano talaga ang tingin ng Russia sa sarili nitong fighter jet. Hindi sapat ang MiG-29 para sa Ukraine. Sira, luma, hindi akma sa pangangailangan. At siguradong hindi maikukumpara sa lakas ng himpapawid na mayroon ang Russia sa ibang lugar. Pero gaya ng madalas mangyari sa digmaang ito, napatunayan ng Ukraine na mali ang Russia at ipinakita rin na ang isang bansa na may kakayahang mag-innovate kasama ang suporta ng mga kaalyado nito ay kayang gawing mahalagang yaman ang isang lumang plataporma sa himpapawid na inaakala ng Russia na lipas na. Naintindihan ng Ukraine ang kahalagahan ng mga MiG-29 nito mula pa sa simula ng pananakop. Maaring sabihin na wala talaga silang pagpipilian bago dumating ang mga western na eroplano sa bansa na nangyari lang ilang taon matapos ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Pero hindi matibay ang argumentong yon kapag ikinumpara sa ulat ng Military Watch magazine noong Setyembre 2025 na nagsiwalat na ang Ukraine ay kumuha ng mga MiG-29 fighter jet mula sa Azerbaijan dahil inalis na ng bansang yon sa Caucasus ang mga ito sa serbisyo. Nakakuha rin ang Ukraine ng mga MiG-29 mula sa Poland at Slovakia habang may digmaan na nagpapakita ng isang mahalagang bagay. Nakikita ng Ukraine ang halaga ng mga fighter jet na ito na hindi nakikita ng Russia. Bahagi nito ay nagmumula sa halaga ng MiG-29 bilang isang asset para sa air defense. Tulad ng itinuro ni Militani, ginagamit ng Ukraine ang mga MiG-29 sa mga misyon ng air defense sa buong bansa, malamang dahil kaya pa rin ng mga eroplanong ito na pabagsakin ang mga drone at iba pang mga projectile. Bagamat lumana, ang MiG-29 higit pa itong mabilis para paikutan kahit ang pinakamahusay na drone na Shahid. At ang mga air-to-air missile na maaaring ikarga sa jet ay kayang pabagsakin ang mga drone na iyon sa isang iglap ng apoy. Gayunpaman, hindi ganang ginamit ng Ukraine ang kanilang MiG-29 sa kabilang panig lang ng hangganan mula sa Sumay. Ang nakita natin sa pagkabigo ng pagsalakay ng ika-1427 Motorized Rifle Regiment ay ang paggamit ng MiG-29 bilang isang standoff asset na kayang magpaputok ng mga sandatang mula sa kanluran. Iyan ay isang bagay na hindi kailanman inasahan ng Russia. Isa rin itong bagay na hindi kayang gawin ng Russia bilang ganti. Hindi magsisimulang magpadala ang US at France ng mga GBU-39 at ASM Hammers sa Russia. Ang mga sandatang iyon ay para sa Ukraine at isa na namang halimbawa ito ng pangsasama ng katalinuhan ng Ukraine at pakikipagtulungan ng namamayani. Nagtrabaho ng husto ang Ukraine at ang mga kanluraning kaalyado nito upang gawing mga jet na kayang gamitin ng Ukraine laban sa Russia ang MiG-29 at iba pang mga eroplanong mula pa noong panahon ng Soviet. Hindi na bago ang kakayahan ng MiG-29 na maglunsad ng mga kanluraning sandata.
Noong Mayo 2024, iniulat ng Army Recognition na binago ng Ukraine ang mga MiG-29 fighter jets upang makapaghatid ang mga ito ng mga kanluraning munisyon. Ayon sa ulat nun, ang mga ito kasama ng mga stock ng Ukraine ng Su-24 at Su-27 ay inangkop upang makapagpalunsad ng ilang uri ng mga munisyon na ibinigay ng US, France at UK. Binanggit mismo ang ASM Hammer bombs, pati na rin ang mga JDAM na gawa ng US at ang British PV-4 smart bombs. Malinaw na may iba pang sumunod sa isang operasyon na nangangailangan ng muling pag-wire ng electronics ng bawat Soviet airframe upang maging compatible ang mga jet sa kanilang bagong Western na mga sandata. Ipinagpapatuloy ng Ukraine ang modernisasyon ng mga MiG-29 na inakala ng Russia na lipas na. Noong Enero 2026, ibinunyag ng Defense Express na na-adapt na rin ang mga Ukrainian MiG-29 upang makapagpalipad ng mga American IRAM missiles. Ibig sabihin, magagamit pa ng Ukraine ang tinatawag nilang luma ng airframe hanggang hindi bababa sa 2030. Kailangan manggaling sa standoff range ang mga pag-atake, pero ayos lang yon para sa Ukraine. Pinatunayan lang nito kung gaano kaepektibo ang pagsasanib ng MiG-29 at mga sandatang kanluranin laban sa Russia. Kaya ano ngayon ang kailangang harapin ng Russia dahil minamalit nito ang sarili nitong fighter jet? Mga MiG-29 lang na kayang magpalipad ng GBU-30 ASM Hammers at marami pang iba na nagbibigay daan sa Ukraine na tamaan ang mga matitibay na target na ilang dosenang kilometro ang layo. Walang malaking issue, di ba? Pero baka malaking bagay ito para sa isang assault group sa Tiokino. Nakakabomba lang at winasak ng isang fighter jet na sinabi ng sarili nilang mga komandante na laos na. Ginawang lehitimong makabagong sandata na subok sa labanan ng Ukraine ang isang relikya mula sa panahon ng Soviet. At dahil ang mga MiG-29 ng Ukraine ay partikular na inangkop para magamit mula sa malayong distansya, wala ring magawa ang Russia laban dito. Maliban na lang kung magkamali ang mga piloto ng Ukraine na manatili sa loob ng abot ng depensa ng himpapawid ng Russia. Hindi na yon nangyayari o hindi na ngayon. Ginamit ng Ukraine laban sa Russia ang sarili nitong estratehiya ng glide bomb gamit ang isang luma ng plataporma na ngayon ay may panibagong buhay. Pero may inaasahan pa rin ng Russia kahit na pagkatapos ng pinakabagong pag-atake nito. Siguradong darating ang panahon na mauubusan din ang Ukraine ng mga sandatang galing kanluran na ginamit ng kanilang MiG-29. Tama ba? Maaring totoo yon pagdating sa mga GBU-30. Hindi pa nagbibigay ang US ng bagong tulong militar sa Ukraine mula noong Marso 31 at mukhang malabong magbago ang kanilang posisyon dito. Hindi ibig sabihin nito na hindi na makakarating ang mga GBU-30 sa Ukraine. Pero kailangan na itong bilhin ng Ukraine o ng mga kaalyado nito sa pamamagitan ng Pearl Initiative imbes na ibigay na lang ng libre. Iba naman ang sitwasyon ng ASM Hammer gaya ng nabanggit natin kanina. May pagitan 50 hanggang 60 nito na ipinapadala sa Ukraine bawat buwan at na iyon ay may lisensya na ang Ukraine para gumawa ng sarili nilang mga ASM Hammer. Malapit na, ang mga mapanganib na bombang ito ay lilipad mula sa mga linya ng produksyon ng Ukraine o maaaring mula sa mga pasilidad sa mga bansang kaalyado upang mapanatiling ligtas ang mga linya mula sa mga misil ng Russia. Gayunpaman, kahit na hindi totoo ang alinman sa mga yon at talagang limitado lang ang stockpile ng Ukraine ng mga sandatang kanluranin, hindi pa rin magiging ligtas ang Russia mula sa mga standoff strike na isinasagawa ng mga muling pinatibay na MiG-29. Bakit? Isang salita, Vorivnyuvach. Medyo mahirap bigkasin, pero ang salitang ito ang sumira sa lahat ng pag-asa ng Russia na mauubusan ng guided bombs ang Ukraine na ginagamit nila para wasakin ang mga mananalakay ng Russia sa Rizivka kasama ng napakarami pang ibang mga target. Ang salitang ito ay malapit na katumbas ng equalizer o leveler na nagpapakita kung paano ito tinitingnan ng Ukraine. Ang Vorivnyuvach ay isang sandata at hindi basta-bastang sandata lang. Ito ang sagot ng Ukraine sa mga guided bomb ng Russia at isang sandata na magagawa ng Ukraine kung sakaling maubos ang supply nila ng mga guided bomb mula sa kanluran. 3 beses na mas mura kaysa sa US-made na JDAM-ER, ang equalizer ay maaaring ikabit sa isang 250 kilong warhead at ang paghahanda ay tumatagal lamang ng 30 minuto o mas mababa pa. Kahit na ginawa mula sa simula, ang sandatang ito ay nagsisilbi sa parehong pangangailangan na tamaan ang mga target ng Russia sa likod ng linya gamit ang mga eroplano tulad ng MiG-21. Sa madaling salita, ito ang bersyon ng Ukraine ng glide bomb, ngunit pinahusay gamit ang makabagong guidance algorithms na nagpapabuti sa katumpakan at malamang na nagbibigay ng ilang proteksyon laban sa electronic warfare. At itigil mo kami kung narinig mo na ito dati tungkol sa GBU-30 at ASM Hammer. Pero ang equalizer ay maaaring gamitin araw o gabi sa kahit anong kondisyon ng panahon. At ginagawa na yon ng Ukraine. Noong Hunyo 24, iniulat ng United 24 Media na ang equalizer ay nakapuntos ng unang atake nito laban sa isang posisyon ng Russia sa harapan. Nagsimula ng maliit ang Ukraine, ngunit ginamit ang bago nitong guided bomb para atakihin ang isang trench. Malaki ang posibilidad na ginamit na ito sa iba pang mga target mula nang gamitin ang sandata na alam nating tsak na maaring ilunsad mula sa Su-24 fighter jets at malamang ay magiging compatible din sa iba pang Soviet era at Western fighters ng Ukraine. Kaya hindi, Russia, walang magiging pahinga mula sa mga guided bomb ng Ukraine kahit na mga sandata ng kanluran o mga bumbang disenyo mismo ng Ukraine. Magpapatuloy ang pagdating ng mga ito. At tulad ng nakita natin sa nabigong pag-atake sa Rajivka, ang mga MiG-29 na inakala mismo ng Russia na laos na ay magiging pangunahing plataporma sa paglulunsad. Isang halimaw ang isinilang, isang pagsasanib ng lakas at bakal ng Soviet at kanluran. Walang sagot ang Russia at wala itong magagawa habang lalo pang umuulad ang banta na ito sa mga darating na panahon. Minsan pakiramdam ko ay hindi na matatapos ang digmaan sa Ukraine. Isang kumunoy ng kamatayan lang ang nagawa ni Putin. Minsan, pakiramdam ko na walang liwanag sa dulo ng lagusan para sa Ukraine o Russia. Pero iba ang pananaw ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Sabi niya,
malapit na ang katapusan at maaaring mas maaga pa ito kaysa sa inaakala mo. Taglamig ng 2026 ang target. Mukhang ambisyoso ba yon? Dapat lang. Pero hindi basta-basta itinakda ni Zelensky ang target na ito nang walang dahilan. Ang taong nasa alanganing posisyon sa Ukraine ay may plano. At ang layunin ay ang pinaka-nakakahiya at matinding pagkatalo para kay Putin. Pilitin ang leader ng Russia na makipag-usap para tapusin ito sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya sa desperadong sitwasyon. Noong Agosto 3, nagbigay ng talumpati si Zelensky sa mga kalahok ng pagpupulong ng mga pinuno ng iba't ibang dayuhang diplomatikong misyon ng Ukraine. Maaring ginamit ng presidente ng Ukraine ang okasyong ito para magbigay ng mga pangkaraniwang pahayag para purihin ang mga taong ito sa kanilang pagsusumikap. At kahit na dumating ang papuri na yon, nakita ni Zelensky ang pagkakataon na palawakin pa ang mga nagawa ng Ukraine ngayong 2026. Sa tulong ng mga nagtipon sa harap niya, sinabi ni Zelensky na maaring tapusin ng Ukraine ang digmaan laban sa Russia bago matapos ang taon o baka mas maaga pa. Pagsisikapan naming mabuti na mangyari ito bago magtaglamig. Sa taglagas, idineklara ni Zelensky sa madla. Bagamat nilakipan niya ang deklarasyong iyon ng babala na naiintindihan natin kung sino ang ating kinakaharap at umaasa si Putin na magpapatuloy pa ang digmaang ito. Ang kailangan gawin ng Ukraine ngayon ay patayin ang pag-asa ni Putin. Gawing imposible para sa lider ng Russia na bigyang katwiran ang digmaan, maging sa sarili niyang mga tao o sa buong mundo. Dahil sa laki ng gastos nito sa Russia, dapat wala nang iwang pagpipilian ang Ukraine kay Putin. Ideklara ang kapayapaan at harapin ang kahihiyan ng sarili niyang kabiguan o kung hindi, ilulugmok ng Ukraine ang buong Russia sa isang bangin na aabutin ng mga dekada bago makabangon. Maaring mukhang ambisyoso, halos hindi makatotohanan. Ang target na taglamig ng 2026, binibigyan nito ang Ukraine ng humigit kumulang 5 buwan para tapusin ang isang digmaan na nagangalit na ng 4.5 taon. Pero may plano si Zelensky, isang estratehiyang may 3 bahagi, bawat isa ay may sariling layunin. Ang mga layuning yon ay nagsasanib sa isa upang lumika ng sakit na dapat maramdaman ni Putin para tuluyang ideklara ang kapayapaan, sinabi ni Zelensky sa mga embahador ng Ukraine. Gumawa si Zelensky ng isang ekwasyon, diplomasya, mga parusa, at mga pang-ataking pangmalayuan at katamtamang layo ay katumbas ng pagtatapos ng digmaan sa Ukraine. Bawat isa sa mga sangay na ito ay kasing halaga ng iba at magsisimula tayo sa maaaring pinaka hindi inaasahan sa tatlo, ang diplomasya. Hindi isinusulong ni Zelensky na buksan ng mga diplomat ng Ukraine ang mga bagong paraan ng komunikasyon sa Russia. Sinubukan na yon ng Ukraine, hindi ito nagtagumpay, kahit pa may US bilang tagapamagitan. Sa halip, ang papel ng mga diplomat ng Ukraine sa plano ni Zelensky ay magbigay ng pinakamaraming suporta na kaya nila sa tinatawag ni Zelensky na panlabas na aspeto ng ugnayan sa mga katuwang ng gobyerno ng Ukraine. Ang gusto makita ni Zelensky ay mas maraming kasunduan ang mapirmahan, mas maraming armas ang dumalay papasok sa Ukraine, at malawakang diplomasya ng kanluran na tumutulong sa Ukraine na mas mapalakas ang laban nito sa banta ng Russia. Kahit lampas pa sa mga nakita na natin noong 2026, ang pagtiyak sa isang pakete ng ayuda para sa taglamig ang pangunahing prioridad para sa bahaging ito ng plano ni Zelensky. Hindi lang ito pahayag lang, ani ni Zelensky, ito ay realidad. Ang punong ministro ng Ukraina ay dapat may malinaw na listahan ng mga kailangan ng Ukraina para sa taglamig na ito at kung sino, partikular sa larangan ng patakarang panlabas, ay dapat maghatid ng bawat partikular na resulta, supply o mahalaga at walang pag-aalinlangang agarang desisyon para sa Ukraina. Ibig sabihin nito ay isang malinaw na listahan ng mga pangangailangang pinansyal, malinaw na listahan ng mga kagamitan, tiyak na mga mapagkukunan, tiyak na mga pangangailangan ng ating mga komunidad, at ang mga kasunduang pampolitika na kailangan upang matiyak ang lahat ng ito, sinabi ni Zelensky sa mga dumalo. Sa madaling salita, nagsisimula ang diplomasya mula sa itaas. Kailangan munang malaman ng Ukraina kung ano ang gusto nito bago ito makakuha ng mga kasunduan na pinaniniwalaan nitong maglalagay ng tamang presyon kay Putin. Ang pagkuha ng mas maraming Patriot missiles para sa depensang panghimpapawid ng Ukraina kasama ng iba pang kagamitan sa depensang panghimpapawid ay isang malinaw na prioridad. Mapipigilan nito ang Rusya na samantalahin ang kanilang kalamangan sa ballistic missile na naging dahilan ng ilang pag-atake sa Kiev nitong mga nakaraang araw, kung saan isa sa mga pag-ataking yon ay pumatay ng 10 ayon sa Reuters. Pero igit pa riyan, kailangan tukuyin ng mga diplomat ng Ukraina ang mga hamon na kinakaharap ng bansa sa regional at pambansang antas, pati na rin kung sino ang pinakamainam na makakatulong. Pagkatapos, kailangan gawin ng mga diplomat na ito ang kanilang pinakamagaling, ang makipagkasundo. Binanggit ni Zelensky ang ilang bansa, kabilang ang Slovakia, Romania, Hungary, Moldova at Poland, bilang mga kapitbahay na kailangang paigtingin ng Ukraina ang kasalukuyang ugnayan. At isa pa, kailangang tulungan ng mga diplomat ang Ukraina na makakuha ng mga drone. Magagagawa nila yon sa pamamagitan ng pag-asikaso ng mas maraming kasunduan para sa mga drone. Sa pamamagitan ng sistema ng mga kasunduan sa drone, nakakatanggap ang Ukraina ng pangmatagalang taunang pondo para sa bansa at para sa mga tagagawa ng depensa ng Ukraina, isang matatag na pinansyal na pundasyon para sa industriya ng depensa. Ang ating mga katuwang naman ay nakakakuha ng makabagong kakayahan sa depensa. Pahayag ni Zelensky, ito ay isang larangan kung saan ang mga diplomat ng Ukraina ay nagpakitang gilas na. Sa pamamagitan ng kanilang kasalukuyang pagsisikap, nagawa ng Ukraina na makakuha ng 9 na kasunduan sa drone, kasama ang kanilang mga kaalyado. At may karagdagang 15 pa na nasa iba't ibang yugto ng pagkumpleto, ayon sa ulat ng United 24 Media noong ika-3 ng Agosto. Bawat isa sa mga kasunduang yon ay tumutulong sa Ukraina sa mga issue tulad ng pondo, paggawa at pagbuo ng mga bagong drone na maaaring gamitin laban sa Rusya. Ang diplomasya rin ang dahilan kung bakit nakuha ng Ukraina ang $103 bilyong na pautang mula sa European Union. Mga $4 na bilyong nito ay inilabas noong katapusan ng Hulyo para pundohan ang pagbili ng mga drone at Gripen fighter jets.
Ang kalidad ng trabaho ng isang embahada ay dapat masukat sa dami ng armas na natatanggap ng Ukraina at sa pundong sumusuporta sa Ukraina at ang mga pampulitikang desisyon at konkretong hakbang na nagbibigay ng presyon sa kalaban. Yan ang malinaw na pangunahing balangkas, sabi ni Zelensky. Kaya mahalaga ang diplomasya ng presidente ng Ukraina. Kapag mas magaling dito ang Ukraina, mas maraming armas ang natatanggap ng Ukraina at mas maraming kasunduan ang nakakamit ng Ukraina. Parehong nagbibigay ng dago kay Putin. At hindi lang ito tungkol sa pagpapalakas ng kakayahan ng Ukraina na saktan ang Rusya. Higit pa roon ang usapin. Ang pangunahing layunin ng unang bahagi ng plano ni Zelensky na tapusin ang digmaan bago magtaglamig ng 2026 ay ipakita kay Putin na nabigo ang kanyang mga pagtatangkang hatiin ang Ukraina at ang mga kaalyado nito. Sinubukan ni Putin na hatiin ang mga kaalyado ng Ukraina sa kanluran sa pamamagitan ng pananakot. Nakikita natin ito ng malinaw sa hybrid warfare na naging pangunahing taktika ng Rusya sa buong Europa. Mga banta ng militar, cyber attacks, pagpasok sa airspace ng NATO, at marami pang iba ang ginamit ni Putin para manakot. Naniniwala siya na takot ang kailangan upang mapigilan ang pag-agos ng suporta papunta sa Ukraina. Sa pamamagitan ng diplomasya at mga kasunduang pinapasok ng Ukraina, ipinapakita ng Ukraina kay Putin na nabigo ang kanyang mga pagsisikap. Sa katunayan, kabaligtaran ang nagiging resulta nito. Nagkakaisa ang mga kaalyado ng Ukraina laban sa Rusya. Ang kabigwang iyon ang nagbibigay ng presyon kay Putin. At ito ang dahilan kung bakit diplomasya ang unang hakbang sa plano ni Zelensky. Mayroon pang dalawa at tatalakayin natin kung ano ang mga ito at kung bakit sila mahalaga. Pero bago natin gawin yon, paalala lang na pinapanood ninyo ang palabas tungkol sa militar. Kung may natututuhan kayo mula sa aming video, marami pa kaming inihandang iba pa. Pindutin ang subscribe at i-enable ang notifications para hindi ninyo ma-miss ang aming mga pagsusuri tungkol sa digmaan sa Ukraine. Punta na tayo sa ikalawang hakbang, mga parusa. Ang hakbang na ito ay malapit na konektado sa aspeto ng diplomasya sa plano ni Zelensky. Ginawa niya itong malinaw sa kanyang talumpati nang sinabi niya, mahalaga para sa lahat na manatiling nakatutok at maghatid ng mas maraming resulta pagdating sa mga parusa laban sa Russia. Nakikita ng lahat, lalo na ang banta ng ballistic missile na dulot ng Russia na ilang beses na naming nabanggit na yung araw. Lalong lumalaki ang banta. Kasabay nito, ang mga kumpanyang Ruso na gumagawa ng ballistic missiles ay hindi pa rin nasasailalim sa mahigpit na pandaigdigang parusa. Dapat makipagtulungan ang mga diplomat ng Ukraine sa mga kaalyado ng bansa upang hikayatin ang pagpapatupad ng mga parusa laban sa mga kumpanyang Ruso na sangkot sa paggawa ng ballistic missiles. Mayroong 17 pangunahing kumpanya ayon kay Zelensky. Kahit ang mga kumpanyang may parusa na, ay nasasamantala pa rin ang mga butas at puwang upang mapanatiling gumagana ang makinarya ng digmaan ng Rusya. Mahalagang isara ang mga butas na yon, kasabay ng paglika ng mga bagong parusa. Para dito, kailangang tiyakin ng Ukraine ang mas aktibong pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado nito, kahit umabot pa sa pakikipag-usap sa kanila araw-araw. Maaring mukhang medyo sakim ang bahaging ito ng plano sa panig ng Ukraine. Sa katunayan, ang Russia ay nahaharap na sa libu-libong parusa. Karamihan dito ay ipinatupad ng mga kaalyado ng Ukraine. Ayon sa Castellum, pinagsama ng Ukraine at ng mga kaalyado nito ang pagpapatupad ng 26,655 na parusa laban sa Russia, kung saan 23,900 at 60 dito ay ipinatupad simula nang magsimula ang malawakang pananakop. Ang US ang may pinakamalaking bahagi na may 6,441 na parusa. Gayunpaman, malaki rin ang ambag ng Canada, France, Switzerland, UK at European Union na may ilang libong parusa na iniuugnay sa bawat isa. Mayroon pang mga parusang paparating laban sa Russia. Noong Hulyo 23, inaprubahan ng Konseho ng EU ang ika-21 nitong pakete ng parusa na nakatuon sa 48 individual at 170 entidad sa Russia. Partikular na binigyang pansin ang sektor ng enerhiya ng Russia, pati na rin ang cryptocurrency at mga serbisyong pinansyal. Bukod pa rito, inusad na ng Senado ng US ang matagal nang naantalang panukalang batas ng parusa laban sa Russia na unang iniharap ni Lindsey Graham sa unang yugto ng pag-apruba. Kailangan pang gumawa ng higit pa upang maipasa ang isang panukalang batas na magbibigay kapangyarihan sa US na magpataw ng mga sekundaryang parusa laban sa mga mamimili mula sa Russia, pero isa itong matibay na simula at kung sakaling maging batas ito, malaki ang may tutulong nito sa paggipit sa Russia. Inhalalalagay nito sa alanganin ang mga mamimili ng langis nila. Kaya naiintindihan namin ang argumento na humihingi pa ng dagdag na parusa ang Ukraine kahit marami nang umiiral. Pero may dalawang sagot dyan. Una, kahit gaano pa karami ang mga parusa na naipatupad na, palaging pwedeng dagdagan pa. Kung ang layunin ay pahinain ang ekonomiya ng Russia, gusto ng Ukraine na hikayatin ang mga kaalyado nito na magdoble kayon. Pangalawa, iba ang may mga parusa, iba rin ang maayos na pagpapatupad nito. At iyan ang puwang na gustong punan ng Ukraine gamit ang ikalawang bahagi ng plano ni Zelensky. Isa sa mga dahilan kung bakit nabuhay pa rin ang ekonomiya ng Russia ay dahil nagawa ng bansa na iwasan ang mga parusa ng sapat para manatiling pumapasok ang bilyon-bilyong dolyar. Ang Shadow Fleet na naghahatid ng langis ng Russia sa buong mundo ay kumikita ng hanggang $100 bilyong taon-taon ayon sa pagtataya ng Center for Strategic and International Studies. Madalas ding gumamit ang Russia ng cryptocurrency para itago ang mga transaksyon. Kaya dito pumapasok ang pinakabagong pakete ng EU, pati na rin ang sinadyang pangpapalsipika ng mga pinaggagamitan ng mga produktong ibinebenta at binibili nito. Naging tuso at mapanlin ang Russia, kaya nagawa nilang maibenta ang langis at makapag-angkat ng mahahalagang bahagi ng sandata. Ang plano ni Zelensky ay hindi naman kinakailangang magpatupad pa ng mas maraming parusa, kahit na laging tinatanggap ang dagdag ng mga ito. Hinikayat nito ang mga diplomat ng Ukraine na makipagtulungan sa mga kaalyado ng Ukraine upang isara ang mga butas sa batas. Ang panukalang batas ni Graham ay magiging magandang halimbawa kung ito ay maging batas.
Ang pagpataw ng taripa sa mga bansang bumibili mula sa Russia ay nagpapalawak ng saklaw ng mga parusa lampas sa Moscow. Iyan ang hinahanap ng Ukraine. Nakaayos na ang mga estruktura. Ngayon, kailangan ng Ukraine ang mga diplomat nito upang itulak ang mas mahigpit na pagpapatupad. Tungkol naman sa layunin ng bahaging ito, napakasimple lang. Pilitin ang Russia na maghanap ng pondo para suportahan ang digmaan ni Putin. Ang pag-alis ng pera mula sa kaban ng digmaan ng Kremlin ay nangangahulugan na kailangang maging mas desperado si Putin sa paghahanap ng mapagkukunan ng pera. Kitang-kita na ang desperasyon na yan. Sa pagtatapos ng Hulyo, ibinaba ng sentral na bangko ng Russia ang base interest rate ng bansa sa 14%. Napakataas pa rin yan, pero kailangan ang pagbaba dahil sinusubukan ng Russia na hikayatin ang mga tao nitong umutang. Hindi yun gagana. Mayroon ng pagkabahala sa mga mamumuhunan ng bansa habang bumabagsak ang stock market ng Russia at patuloy pa rin nagmamadali ang Finance Ministry na punan ang lumalaking budget deficit at bayaran ang mahal na utang ng gobyerno ayon sa ulat ng Moscow Times. Mukhang abot sa humigit kumulang $100 bilyong ang deficit na yan pagdating ng katapusan ng taon, imbes na $47.7 bilyong na inaasahan ng Russia. Maraming maliliit na negosyo sa Russia ang nagsasara sa pinakamataas na bilang sa kasaysayan. Sa unang 3 buwan pa lang ng 2026, 200,000 maliliit at katamtamang laki ng kumpanyang Ruso na ang nagsara. Nasa bingit ng krisis sa pagbabangko ang Russia dahil sa mga hindi nababayarang utang at muling tumataas ang inflasyon. Umabot ito sa 6% noong Hunyo, matapos bumaba sa pinakamababang 5.3% nitong Mayo. Nasa bingit ng pinansyal na krisis ang Russia. Ang ikalawang hakbang ng plano ni Zelensky para tapusin ang digmaan bago magtaglamig ay idinisenyo para tuluyang itulak ang Russia sa bangin na yon. Sa wakas, narito na tayo sa ikatlong hakbang, ang mga pag-atakeng katamtaman at malayuang saklaw. Mas marami pa nito ang kailangan ngayon dahil bawat isa sa mga pag-ataking ito ay may epekto sa ekonomiya ng Russia. Sumisira sa kanilang makinarya ng digmaan sa harap at likuran na dapat sana ay litas. At sa huli ay nagdudulot ng mas maraming kaswalti sa puwersa ng Russia. Sa ngayon, hindi natin matitiyak ng 100% katiyakan kung kailan magtatagumpay ang lahat ng ating diplomatikong pagsisikap. Kung kailan ang mga long-range na parusa ng Ukraine laban sa Russia, ang ating mga mid-range na pag-atake at lahat ng parusang ipinataw ng ating mga kaalyado ay lilika ng antas ng presyon na kailangan upang wala ng ibang pagpipilian ang Russia kundi ang kapayapaan ayon kay Zelensky. Hindi siya nagkakamali. Maaring pumalpak ang 3 paraan. Pero kung gagana ang mga ito, kailangang mas lumaki, mas lumayo, at mas maging epektibo pa ang tuloy-tuloy na pag-atake ng Ukraine kaysa sa dati. Ginagawa na ni Zelensky ang lahat ng kanyang makakaya para mangyari iyon. Habang nagsasalita tayo, patapos na ang Ukraine sa isang 40 araw na kampanya ng mga malalayo at katamtamang layo ng pag-atake laban sa mga target na partikular na pinili upang maimpluwensyahan ang estado ng mananakop at pilitin itong tapusin ang digmaan. Walang balak ang Ukraine na magpahinga kapag natapos na ang 40 araw na serye ng mga pag-atake. Sa bandang huli ng Hulyo, inihayag ni Zelensky na may bagong listahan na ng mga prioridad na target ang Ukraine na malamang ay sisimulan nilang atakihin agad pagkatapos ng 40 araw na kampanya. Malinaw ang mensahe, sunod-sunod na drone ang kailangang pumasok sa Russia at sa mga okupadong teritoryo. Ang 2026 ang naging taon kung kailan talagang namayagpag ang ganitong uri ng mga pag-atake. Lumawak na ang saklaw ng mga drone ng Ukraine hanggang sa natamaan na nito ang 52 reyon ng Russia sa unang 7 buwan ng taon. Ipinapansin ng United 24 Media na tinamaan ng Ukraine ang 36 na rehiyon noong 2025. Kaya ang 52 ay isang malaking pagtaas. At pinapalakas nito ang kwento ng Ukraine na wala nang ligtas sa Russia ngayon. Mula simula ng 2026, halos 200 beses nang tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang mga refinery ng Russia. At ang pinakatampok dito ay ang higit 2,500 kilometrong pag-atake sa Omsk Refinery sa Siberia. Hanggang 70% ng mga reyon ng Russia ay napilitang magpatupad ng limitasyon sa bentahan ng gasolina dahil dito. Sa mid-range na bahagi, madalas at malakas umatake ang Ukraine sa kahabaan ng 700 kilometrong RR-200 at 80 highway na nag-uugnay sa mainland Russia papuntang Crimea at mga timog na reyon ng Ukraine. Ang buwan ng pag-atake sa kahabaan ng kalsadang yon ay tumaas mula sa halos 20 noong Enero hanggang mahigit 130 nitong Hunyo. Sa tubig, dinala ng Ukraine ang labanan sa mga barko ng Shadow Fleet na nagsusuplay ng langis, pagkain at iba pang pangangailangan sa Crimean Peninsula. Sa loob ng 3 linggong kampanya noong Hulyo, tinarget ng Ukraine ang 200 at isang barko ng Shadow Fleet sa Black Sea at Sea of Azov. At sa likod ng mga linya sa sinakop na Ukraine, tuloy-tuloy ang paglipad ng mga drone para sirain ang lohistika ng Russia at pahinain ang mga pag-atake sa unahan ng labanan na nagkaroon ng malaking papel sa pagkawala ng Russia ng record na 42,860 sundalo nito noong Hulyo. Epektibo ang mga drone strike na pangmalayuan at panggitnang distansya. Kaya naman nananawagan si Zelensky ng mas marami pa bilang ikatlong bahagi ng kanyang estratehiya. Pagdating sa kung ano ang naabot ng mga strike na ito, ang mahalaga ay ang pressure na inilalagay kay Putin. Hindi ito pressure na pang-ekonomiya, kundi panlipunan. Sa pamamagitan ng pagbabalik ng digmaan na sinimulan ni Putin pabalik sa Russia, layunin ng Ukraine na himukin ang mga tao ni Putin na kumampi laban sa kanya. May dahilan kung bakit bumagsak ng mabilis ang approval ratings ni Putin, pinakamabilis mula nang magsimula ang digmaan. At kung bakit natuklasan ng isang survey noong Hulyo ng Institute of Conflictology and Analysis of Russia na 81% ng mga tinanong nila ay nais ng agarang pagtatapos ng digmaan sa Ukraine. Maraming Ruso ang sawa na sa digmaan ni Putin, tulad ng kanilang mga kapitbahay na Ukrainian, lalo na ngayon na nadudulot ng maraming problema ang mga long-range drone.
Ito ang tatlong bahagi ng plano ni Zelensky. Sama-sama, ang mga bahaging yon ay idinisenyo upang iwan si Putin na walang ibang posibleng alternatibo kundi ang kapayapaan. Ayon kay Zelensky, ang layunin na yon ay gamitin ang tatlong estratehiyang ito upang mapilit si Putin na makipag-usap bago sumapit ang taglamig ng 2026. Para mangyari yon, kailangan nating makakita ng mas marami pang kasunduang mabuo, mas maraming sanksyon na ipinatutupad, at mas maraming drone na lumilipad. Lahat ng ito ay kaya ng Ukraine. Pero may isang malaking tanong na kailangang sagutin. Gagana ba ang plano? Posible. Pero si Zelensky ay lubos na alam na ang Ukraine ay ngayon ay nakikipagharap sa isang obsesyonadong baliw na tinitingnan ang kapayapaan bilang tanda ng sukdulang pangkabigo. Sabi ng presidente ng Ukraine na hindi tiyak nagagana ang plano dahil doon. Habang tayo'y nag-uusap, may mga bulong-bulungan na si Putin ay naghahanda na magmobilisa ng 500,000 sundalong Ruso. Malamang pagkatapos ng halalan sa State Duma ng Russia ngayong Setyembre. Hindi yan ang klase ng bagay na gagawin ng isang diktador na handang isaalang-alang ang kapayapaan. Gayunpaman, iyan ang klase ng bagay na gagawin ng isang desperadong tao na walang magawa tungkol sa bilang ng mga kaswalti ng Russia na lumalagpas na sa kakayahan nilang mag-recruit ng mga voluntaryo. Kung magmomobilisa ang Russia, haharap si Putin sa napakalaking pagtutol na maaaring magdulot ng katapusan ng kanyang pagkapangulo. Kahit paano, ang pagtutol na yon ay magdadagdag pa ng presyon sa kanya. Kapag pinagsama pa ang tatlong bahagi ng plano ni Zelensky na nakatuon din sa paglikha ng presyon, may tunay na posibilidad na ang posisyon ni Putin ay hindi na magtatagal. Ang malapit na ay maaring mga hulugan ng taglamig ng 2026. Tanging panahon lang ang makapagsasabi. Kung mabigo man ang plano ni Zelensky, hindi pa rin ito matatawag na tunay na kabiguan. Maaring hindi ideklara ni Putin ang kapayapaan. Ngunit ang ibig sabihin lang ito ay sa pagtatapos ng 2026, mas malakas na ang posisyon ng Ukraine kaysa nung simula ng taon o dahil sa planong ito. Sa isang banda, panalo pa rin ang Ukraine. Ngunit aasa si Zelensky na ang presyon ay magbubunga ng magagandang resulta. Maraming presyon na ang naibigay kay Putin. Mas marami pa ang darating. Kung may isang bagay na natutunan ng mundo tungkol sa Ukraine sa panahon ng digmaan nito laban sa Russia, ito ay puno ng mga sorpresa ang bansang ito. Hindi ito sumusunod sa karaniwang mga patakaran o inaasahang pamantayan ng militar. Sa halip, ito ay lumilikha ng mga inobasyon. Ito ay namungguna. Ginagawa nito ang mga bagay ng kakaiba, kadalasan dahil wala itong ibang pagpipilian. Wala itong napakalaking budget para sa militar o malalawak na yaman na meron ang Rusya kung tutuusin. Kaya, kinailangan itong umangkop sa mahihirap na kalagayan at mahigpit na mga limitasyon para mabuhay at magtagumpay sa labanan hanggang ngayon. Walang mas malinaw na halimbawa nito kundi sa hukbong himpapawid ng Ukraine na walang duda isa sa mga pinakakakaibang hukbong himpapawid sa buong mundo ngayon. Sa katunayan, habang maraming malalaking kapangyarihang militar sa buong mundo ang nakatuon sa pagpapasimple ng kanilang hukbong himpapawid at pagpapasimple ng kanilang mga fleet, kabaligtaran ang ginawa ng Ukraine. Pinalawak at pinasama pa nila ang kanilang sangay ng hukbong himpapawid na naging mas iba-iba at mas komplikado. Walang ibang bansa ang gumagawa nito at sa unang tingin, maaaring mukhang isang lubos na kabaliwang desisyon ito na salungat sa lohika at rason. Ngunit kung susuriin mong mabuti, maaaring ito ay isa na namang matalinong hakbang ng mga komander ng Kiev na sa huli ay magpapalakas pa lalo sa kanilang hukbong himpapawid kaysa dati. Para maintindihan kung bakit kakaiba ang hukbong himpapawid ng Ukraine, kailangan muna nating alamin kung bakit magkapareho ang karamihan sa iba. Tingnan mo ang maraming hukbong himpapawid sa mundo at mapapansin mong may isang karaniwang pattern. Karaniwan silang gumagamit ng isa o dalawang pangunahing uri ng fighter jet. Halimbawa, ang Pransya ay panunahing umaasa sa kanilang ika-4 at kalahating henerasyon na Dassault Rafale at mayroon ding mas maliit na fleet ng Dassault Mirage 2,000. Samantala, ang fleet ng jet ng Alemanya ay malawakang nakatuto sa Eurofighter Typhoon na sinusuportahan ng Panavia Tornado. Ang UK ay gumagamit din ng Typhoon, pati na rin ng ilang American Lockheed Martin F-35B Lightnings. Ganito rin ang kwento sa buong Europa at sa iba pang bahagi ng mundo. Ang US ay isang bihirang eksepsyon sa patakaran dahil mayroon itong napakalaking military budget kumpara sa ibang bansa sa mundo na nagbibigay daan dito upang mag-operate at magpanatili ng mas malawak na uri ng mga eroplano. Karamihan sa mga bansa, gayunpaman, ay sumusunod sa parehong paraan at isang karaniwang layunin ng maraming military modernization programs ay gawing mas simple at organisado ang mga fleet ng Air Force, ginagawang mas maliit at mas simple ang mga dating komplikado at magkakaibang fleet. May dalawang malaking dahilan dito, gastos at pagiging komplikado. Kahit ang mga simpleng combat aircraft ay may napakamahal na presyo, kadalasan ay umaabot ng 10 milyon ng dolyar bawat isa. At hindi lang sila mahal gawin, kundi pati na rin sa pag-maintain. May mga gastos din sa pag-aayos at pagpapalit ng maraming komplikadong mechanical parts at components na bumubuo sa mga himala ng engineering na ito. Halimbawa, may mga gastos din na kaugnay sa logistics, supply chains at pagsasanay ng mga piloto. Kapag mas maraming uri ng aircraft ang ginagamit ng isang bansa, mas tumataas ang mga gastusin at mas nagiging komplikado ang lahat. Halimbawa, ang isang puwersa na gumagamit ng 3 magkakaibang combat aircraft ay kailangang magkaroon ng natatanging programa ng pagsasanay para sa bawat isa, pati na rin ng mga particular na spare parts para mapanatiling maayos at handang gamitin ang bawat jet kapag kinakailangan. Mayroon ding mga estratehikong komplikasyon na kaakibat ang pagkakaroon ng magkakaiba at komplikadong fleet.
Kung maraming uri ng eroplano ang pagpipilian ng mga komander, kailangan nilang patuloy na timbangin ang mga kalamangan at kahinaan ng bawat isa upang malaman kung alin ang dapat gamitin sa bawat sitwasyon. Kung isa o dalawa lang na multi-role na eroplano ang magagamit nila, mas nagiging simple, mas mura at mas mabilis ang lahat. Ito rin ang dahilan kung bakit karamihan sa mga pinakabagong jet pati na rin ang mga kasalukuyang dinedevelop ay dinisenyo upang maging flexible hanggat maaari, kayang gampanan ng iba't ibang gawain at tumupad ng malawak na hanay ng tungkulin. Ang F-35 halimbawa ay kilalang-kilala bilang Jack of all trades sa mundo ng militar. Kayang magpalit-palit ng walang kahirap-hirap sa pagitan ng air-to-air combat operations, ground support missions at intelligence gathering kapag kinakailangan. Hindi ibig sabihin nito na wala ng mga militar na gumagamit pa rin ng halo-halo mga jet o nawala ng mga benepisyo sa ganung paraan. Ang pag-diversify ng fleet ay maaring matalinong hakbang sa ilang pagkakataon, pero sa kabuuan, karamihan sa mga pangunahing militar ay gumagalaw sa parehong direksyon, patungo sa mas simple at mas organisadong air force na may mas kaunting uri ng jet kumpara sa dati. Halimbawa, ilang miyembro ng NATO ay gumagamit lang ng isang uri ng jet, pero iba naman ang Ukraine. At talagang kakaiba ang ginagawa ng Ukraine. Hindi lang sila gumagamit ng isa o dalawang uri ng combat jet. Hindi rin sila gumagamit ng 3 o 4 lang. Ayon sa pinakabagong datos, inaasahan na magkakaroon sila ng hindi bababa sa 8 magkakaibang modelo ng fighter jet na dinisenyo sa 4 na magkaibang bansa. Halos walang air force sa mundo ang nagpapatakbo ng ganito karaming iba't ibang klase at komplikadong fleet at madaling maintindihan kung bakit. Ipinaliwanag ni Christoph Bergs, isang aviation analyst mula sa Royal United Services Institute sa Radio Free Europe, Radio Liberty, na iniiwasan ng karamihan sa mga bansa ang ganitong klase ng fleet. Dahil sa pagkawala ng economies of scale at pangangailangang magtatag ng malawak na pagsasanay, suporta at maintenance para sa bawat uri ng jet. Kaya kung walang ibang gumagawa nito, bakit ginagawa ito ng Ukraine? Para maintindihan yan, kailangan muna nating balikan at tingnan ang kasaysayan ng Ukrainian Air Force hanggang ngayon. Nung nagkawatak-watak ang Soviet Union noong 1991, namanan ng Ukraine ang isa sa pinakamalalaking fleet ng mga eroplanong pandigma sa buong mundo. Kasama sa inventaryo nito ang humigit kumulang 2,000 na sasakyang panghimpapawid, kabilang na ang mga Tu-160 at 60 at Tu-95 na strategic bombers at daan-daang Soviet-era fighters gaya ng MiG-29, Su-27 at Su-24. Ang napakalaking fleet na ito ay nagbigay sa Ukraine ng kakayahang magsagawa ng halos anumang uri ng operasyon sa himpapawid na maaaring kailanganin nito hanggang sa mga estratehikong pag-atakeng nuklear. Noong 1994, gayunpaman, pumayag ang Ukraine sa Budapest Memorandum on Security Assurances. Pumayag na isuko ang mga sandatang nuclear nito sa Russia. Nakapalit ay nangakong igagalang ang kalayaan, soberanya at mga hangganan ng Ukraine. Tulad ng alam natin ngayon, sa huli ay tumangi ang Russia na tuparin ang bahagi nito sa kasunduan. Ngunit noong dekada 90, lubos ang tiwala ng Kyiv na tutuparin ng Moscow ang kasunduan. Kaya, naniniwala silang ligtas sila mula sa anumang uri ng pananakop o malakihang pag-atake. Nagsimula ng bogi ng Ukraine ang mga sasakyang panghimpapawid nito. Habang lumilipas ang mga taon, binaklas, ibinenta o basta na lang inilipat ng Ukraine ang daan-daang sasakyang panghimpapawid, kabilang na ang mga bomber, jet, trainer aircraft, transport aircraft, tanker at mga attack helicopter. Ang mga pagbabagong ito ay nagdala ng milyon-milyong dolyar sa bansa, ngunit iniwan ng kanilang militar na labis na kulang sa kagamitan sakaling magkaroon ng labanan. Pagkatapos, noong 2014, nagbago ang realidad ng Ukraine nang pasukin ito ng mga espesyal na puwersa ng Russia at sakupin ang Crimean Peninsula. Nangyari ito ng napakabilis kaya halos walang oras ang Ukraine para makapaghandang tumugon. Ngunit isang bagay ang naging malinaw at masakit tanggapin. Nilabag ang Budapest Memorandum at hindi na maaaring umasa ang Kyiv sa mga garantiya ng seguridad na nakaimpluwensya sa napakarami nitong desisyong militar noon. Makalipas lamang ang ilang sandali matapos ang pag-aneksa ng Crimea, muling naging aktibo ang hukbong himpapawid ng Ukraine. Ibinabalik sa serbisyo ang mga veteranong piloto, nagtuturo at nagsasanay sa susunod na henerasyon ng mga piloto sa sining ng digmaang panghimpapawid, habang ang mga inhenyero ay nagsimulang mag-ayos, mag-repair at magmodernisa ng ilang dosenang mga lumang jet na nakaimbak. Tulad nung nga Su-27 at MiG-29 na dekada nang nakatambak at inaalikabok sa mga lumang bodega ng militar. Nakipag-ugnayan din ang Ukraine sa mga bansang kaalyado upang tulungan ang Ukraine na maghanda para sa posibilidad ng digmaan, kung saan ipinadala ang mga batang piloto sa Norwegian Air Force Academy sa Trondheim upang hasain ang kanilang kakayahan. Hindi man ito kalakihan, pero may naitulong pa rin. At nagsimula na ring mamuhunan ang Ukraine sa mga makabagong air defense system at drone na pagtanto nilang kung sakaling sumiklab ang digmaan, hindi sasapat ang kanilang puwersa sa himpapawid para makipagsabayan sa katumbas nitong Ruso. Sa kabila ng mga pagsisikap at pagpapabuti na ito, pagdating ng panahon na tumawid ang mga puwersa ng Russia sa hangganan papuntang Ukraine noong Pebrero 2022, ang mga puwersa ng depensa ng Kyiv ay may 120 eroplano lamang na magagamit at isa lamang sa bawat 3 ang talagang nagagamit, ayon kay dating Commander-in-Chief Valery Zaluzhny. Samantala, ang Russia ay may higit sa 4,000 eroplano, dagdag pa ang pondo at kakayahan para gumawa ng daan-daan kung hindi man libo-libong iba pa.
Ito ay isang ganap na hindi patas na laban at agad na napagtanto ng Ukraine na kung gusto nilang magkaroon ng kahit kaunting pag-asa na mabuhay sa digmaan, kailangan may magbago. Pero bago namin ipaliwanag ang mga sumunod na nangyari, marami pang kwento na tulad nito. Kaya kung may natutunan ka sa palabas na ito tungkol sa militar, huwag kalimutang mag-subscribe. Ngayon, ang unang mga sagupaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay halos nagwasak sa Ukrainian Air Force. Sa katunayan, sa unang ilang oras pa lang ng pag-atake noong Pebrero 24, 2022, particular na tinarget ng mga puwersa ng Russia ang mga kagamitan at infrastruktura ng UAF. Binomba ang maraming paliparan, base at mga pasilidad ng imbakan ng gasolina. Sa kabutihang palad para sa Ukraine, marami sa kanilang mga eroplano ay nasa impapawid na noon o itinago sa ibang mga lokasyon kaya't nakaligtas ang mga ito. Gayunpaman, pinatunayan ng mga sumunod na araw kung gaano kalakas ang Russian Air Force. Ang mga piloto ng Kremlin ay nagsasagawa ng hanggang 200 sorties bawat araw. Samantala, ang mga piloto ng Kyiv ay nakakagawa lamang ng 5 hanggang 10 sorties habang nahihirapan silang makaraos gamit ang medyo maliit nilang fleet na binubuo ng 4 na uri ng Soviet jet, ang MiG-29, Su-24, Su-25 at Su-27. Nakita ang mga kaalyado ang Ukraine na ang Air Force ng bansa ay hindi na magtatagal at napagtanto nilang nasa kanila ang responsibilidad na gumawa ng aksyon tungkol dito. Kaya nagsimula silang maghanap sa sarili nilang mga inventaryo para matukoy kung anong mga kapaki-pakinabang na eroplano ang maaari nilang ipadala sa Kiev. Sa buong 2023, halimbawa, iba't ibang bansa sa gitna at silanggang Europa ang nagpadala ng ilan sa kanilang mga Soviet-era na combat jet para madagdagan ang puwersa ng Ukraine. Ang Slovakia at Poland, halimbawa, ay naglipat ng ilan sa kanilang MiG-29. At habang nagpapasalamat siya sa mga dagdag na ito, nanatiling umaasa si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na balang araw ay magbibigay ang ilan sa mga pangunahing kapangyarihan ng kanluran ng mas moderno, mas advanced at mas may kakayahang mga fighter jet para sa Kyiv. Matagal man, ngunit sa huli ay nakuha rin niya ang kanyang gusto. Noong 2024, ang unang batch ng mga F-16 fighter jet na gawa sa US ay opisyal na lumapag sa lupa ng Ukraine na nagdala sa fleet ng Ukrainian Air Force sa kabuuang 5 iba't ibang uri ng jet. Kinailangan ng bansa na magsagawa ng masinsinang pagsasanay para sa mga piloto habang kumukuha rin ng mga simulator, spare parts at suporta sa infrastruktura bago tuluyang magamit ang kanilang mga F-16 sa operasyon. Simula noon, naging napaka-epektibo ang mga ito na bumubuo ng humigit kumulang 80% ng lahat ng sorties ng Ukraine at napatunayang napakakapaki-pakinabang sa pagpigil sa mga missile at drone ng Russia, pati na rin sa pagsasagawa ng mga strike sa mga target sa lupa. Iba't ibang bansa rin ang nag-ambag ng karagdagang FD-16 sa Ukraine sa mga sumunod na taon. At noong 2025, nagkaroon ng isa pang kapanapanabik na karagdagan ang Air Force ng Kyiv, ang Mirage 2000. Unang lumipad noong 1978, ang French na fighter na ito ay naging pangunahing gamit ng French Air Force sa loob ng mga dekada at lumahok na sa maraming labanan sa paglipas ng mga taon mula sa Gulf War hanggang sa digmaan sa Afghanistan at sa digmaang sibil sa Syria. Iba't ibang puwersang militar sa buong mundo ang patuloy na umaasa sa mga ito, kabilang na ang India, China at United Arab Emirates. At napatunayang popular ang Mirage 2000 dahil sa kahangahangang liksi nito, kakayahang umabot sa bilis na Mach 2 at mga advanced na avionics. Muli, inabot ng panahon bago naturuan ng Ukraine ang mga piloto kung paano gamitin ang sistemang ito. Pero pagsapit ng unang bahagi ng 2026, nagsimula ng lumabas ang mga video ng Mirage 2000 jets na nagsasagawa ng strike missions sa Eastern Front at nagbabagsak ng mga bomba sa mga target ng Russia. Ibig sabihin, 6 na magkakaibang jet na ang meron ng Ukraine sa kabuuan pero hindi pa doon natatapos. Noong Hunyo 30, 2026, inanunsyo ni Pangulong Zelensky na pumirma ang Ukraine at Sweden ng kasunduan para sa pagbili ng 16 na Swedish Gripen E fighter jets. Bahagi ito ng isang package na magsasama rin ng mga kaugnay na kagamitan, technical na tulong at suporta para matulungan ang mga Ukrainian na piloto at inhenyero na ma-deploy at magamit ang mga aeroplanong ito ng mabilis at epektibo hanggat maaari. Ngayon, ayon sa mga ulat, ang unang 16 sa mga fighter na ito ay darating sa Ukraine sa 2029 at 2030. At kahit na mas mura at mas simple ang Gripen kumpara sa Mirage 2000 at F-16, may dala pa rin itong ilang natatanging benepisyo tulad ng mababang gastos sa operasyon at kakayahang mag-take off at mag-landing sa medyo maiikling runway o highway. Na perpekto para sa Ukraine, lalo na't karamihan sa mga dating infrastruktura ng Air Force ay nasira o nawasak noong 2022. Pagkatapos, ilang linggo lang matapos ang anunsyo tungkol sa Gripen, inanunsyo ng Ukraine ang isa na namang kasunduan. Sa isang magkasanib na pahayag kasama ang kanyang Pranses na katapat, si Emmanuel Macron, sinabi ni Zelensky na malapit nang magpapadala ang Pransya ng 4 sa ipinangakong 16 na Dassault Rafale fighter jets sa Ukraine. Ang unang batch ay darating kapag ang mga Ukrainian na piloto ay sumailalim na sa kinakailangang pagsasanay sa Pransya na nakatakdang magsimula bago matapos ang 2026.
Kaya naman, pagsapit ng 2028 o maaring mas maaga pa, inaasahang magpapatakbo ang Ukrainian Air Force ng kabuuang 8 uri ng combat jets mula sa Soviet Union, Estados Unidos, Sweden at Pransya. At ang pinakatampok na hiyas ng koleksyong iyon ay walang duda ang Rafale na malawak na kinikilala bilang isa sa pinakamagagaling na jet na umiiral ngayon. Ipinagmamalaki nito ang halos walang kapantay na versatility, advanced sensor fusion technology at natatanging flexibility na kayang magsagawa ng lahat mula sa air defense operations hanggang sa precision strikes. Ilan lang ang mga bansa na gugustuhin ang ganitong ka-diverse at komplikadong Air Force, pero mukhang niyakap ito ng Ukraine. Hindi naman talaga nila kailangang tanggapin ang lahat ng iba't ibang uri ng jet na ito at pwede sanang nakipagnegosasyon na lang sila sa kanilang mga Western allies para mag-focus sa isa o dalawang uri lang pero mas marami ang bilang. Pero ayon sa mga eksperto at analyst, sinadya talaga ng Ukraine na pumili ng ganitong kakomplikadong fleet dahil sa pangmatagalang layunin nitong alisin ang luma at laos na Soviet fleet at palitan ito ng isang fleet na puro Western. Gaya ng paliwanag ni Christoph Bergs, layunin ng Ukraine na tuluyang palitan ang kanilang lumang Soviet-Russian fleet ng mga Western na eroplano. Dahil dito, ang medyo maliit na bilang ng Gripen at Rafale na ipapasok sa susunod na mga taon ay unang magsisilbi sa transisyonal at malamang na pinabilis na yugto ng pagsasanay at taktikal na integrasyon sa mga iskwadron. Sa madaling salita, hindi talaga pinapahirap ng mga bagong jet na ito ang buhay ng Ukraine. Sa halip, pinapadali nila para sa Air Force ng bansa ang paglipat mula sa Soviet na kagamitan patungo sa mga Western na pamalit. At iyan ay isang paglipat na talagang kailangang mangyari. Hindi maaring umasa ang Ukraine sa mga dekada ng lumang Soviet jet magpakailanman. Hindi lang dahil mas luma, mas mabagal at mas mahina ang mga eroplanong ito kumpara sa mga Western na katapat nila. Palala na rin ng palala ang hirap sa pagbintina ng mga ito. Dahil nung sinakop ng Russia ang Crimea noong 2014, pinutol nito ang supply ng mga piyesa at iba pang mahahalagang kagamitan na kailangan ng UAF para mapanatiling lumilipad ang kanilang mga eroplano. Habang lumilipas ang panahon, lalo ring kumukonti ang mga piyesa at materyales mula sa panahon ng Soviet na magagamit ng mga inhinyero ng Kiev. Sa huli, darating ang panahon na hindi na talaga kayang paliparin ang mga lumang MiG at Su-25. Kapag nangyari yon, gusto ng Ukraine na maging handa. Nais nitong magkaroon ng buong fleet ng mga eroplano mula sa kanluran na handang lumipad. Iiwan ang lumang panahon at sumisimbolo sa pag-usad ng Kiev patungo sa makabagong panahon. At hindi kayang maging mapili ng Kiev o maghintay na lang sa mga kaalyado nito sa kanluran na magbigay ng partikular na uri ng mga eroplano ng maramihan. Kaya't masaya nitong tinatanggap kung anuman ang kayang ipadala ng Europa. Pumipirma ng mga kasunduan at nakikipag-usap sa France, Sweden, at sa iba pang bansa na nais tumulong. Ganito naging halo-halo ang fleet ng jet ng Ukraine. Hindi ito aksidente, talagang sinadya ito. Ang mga F-16 ang unang dumating dahil marami nito ang US at mga kaalyadong Europeo. Pati na rin maraming ekstrang pyesa para mapanatili silang gumagana. Sumunod ang mga Mirage dahil ang Pransya ay lumalayo na sa modelong yon at mas nakatutok na sa kanilang Rafale. At sumunod naman ang Gripen dahil marami na nito ang Sweden at sabik silang tumulong sa pagtatanggol ng silangang bahagi ng Europa. Ang Rafale ang pinakabago at posibleng pinakamagaling na dagdag sa pinaghaluhalong piwersang ito. At malinaw ang mga benepisyo para sa Kiev. Makakakuha ito ng sapat na bilang ng mga modernong jet na handang lumaban sa lalong madaling panahon. Mas lalo pang magiging bihasa at mahusay ang mga piloto nito at magkakaroon din ng pagkakataon ang kanilang Air Force na ikalat ang panganib. Kaya kahit na pumalya ang isa sa mga uri ng jet na ito, halimbawa dahil sa pagkaputol ng supply o pagbabago ng politika, mananatiling matatag ang natitirang bahagi ng fleet. Ang huling bahagi na yan ay lalo nang mahalaga. Ang Ukraine ay kasalukuyang nasa aktibong labanan at hindi nila maaring isugal na maparalisa ang buong Air Force nila dahil lang sa bumagsak ang supply chain o nagpalit ng leader ang isang kaalyado na biglang ayaw ng tumulong ng husto. Kailangan nila ng puwersang aktibo, laging handa at palaging available. Ang pagkakaiba-iba ang nagpapagana nito. Siyempre, may mga kaakibat itong hamon. Kilala na mahirap para sa mga bansa na magpanatili ng napakaraming uri ng eroplano at kailangan ng Ukraine na maglaan ng oras, pagsisikap at pera para sanayin ang kanilang mga piloto at inhinyero na gamitin at alagaan ang bawat bagong jet bago ito magamit sa labanan. Sa pangmatagalan, malinaw na ito ay isang kinakailangang hakbang sa pag-unlad ng militar ng bansa na nagbubukas ng daan tungo sa mas maganda at mas maliwanag na kinabukasan para sa UAF. Isa itong hakbang na magbabalik sa kanila sa dating kaluwalhatian pagkatapos ng Soviet at tutulong hindi lang upang talunin ng Russia kundi upang hadlangan din ang anumang mga susunod na pag-atake o pananakop sa kanilang teritoryo. At sa mga kaalyado ng Ukraine ay hindi lang nagbibigay ng mga fighter jet, nagdadala rin sila ng iba pang mahahalagang kagamitan na nagbabago sa takbo ng digmaang ito. Halimbawa, ang Poland ay nagbigay sa Ukraine ng isa sa pinakamahalaga nitong armored vehicle na maaari mong malaman ang lahat ng detalye tungkol dito sa video na ito. O kung gusto mong makita kung paano lalong lumalakas araw-araw ang drone army ng Ukraine, panuurin mo ang video na ito tungkol sa bagong Zirka Interceptor. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show para sa mas marami pang breaking news, kaalaman at pagsusuri tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine at iba pang mga labanan sa buong mundo.